Maagang gumising si Samuel kahit kulang pa sa tulog. Sa maliit na kwarto nilang gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, dama agad ang init kahit hindi pa sumisikat ng buo ang araw. Sa tabi ng lumang bentilador na mahina na ang ikot, mahimbing pa ring natutulog ang kaninyang inang si Aling Norma. May sakit sa puso at halos hindi na makalakad. Maingat niyang iniayos ang kumot ng ina at inilapit ang plastik na pitsel ng tubig. "Ma, aalis na po ako. Nilagay ko na po yung gamot niyo sa tabi ng tinapay." Mahinang wika ni Samuel. Walang tugon. Banayad siyang ngumiti. Sanay na siya. Mula noong lumala ang karamdaman ng ina, tila araw-araw ay isang panalangin ang bawat gising niya. Bit-bit ang lumang backpack at isang plastik na bag ng baon. Lumabas na siya ng barong-barong at sumakay sa lumang tricycle patungong Maynila. Pagdating sa Olivares Holdings, isang 4 na storyang building sa Makati, agad siyang pumasik sa likod na entrance kung saan dumadaan ang mga utility at janitorial staff. Bago pa man tumunog ang fingerprint scanner ng mga executive, nagsisimula na si Samuel sa paglilinis ng lobby, elevator at conference rooms. Tahimik lang siya, walang reklamo, walang pake kung dumudungaw man ang ilang empleyado sa kanya na para bang hindi siya tao. Pero kakaiba si Samuel. Habang nagwawalis ng sahig sa mga high-level meeting rooms, napapakinggan niya ang mga diskusyon ng mga executive. Akala ng mga ito wala siyang pakialam. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, iniimbak ni Samuel sa kanyang utak ang lahat ng pinag-uusapan nila. Mula sa sales reports, marketing strategies, hanggang sa galaw ng stats ng kumpanya. Sa kanyang pananghalian sa maliit na pantry para sa janitorial staff, laging may bitbit si Samuel na lumang business book. Karamihan sa mga librong ito ay galing sa basurahan. Mga lumang training manuals, outdated economic papers, o minsan pa nga'y lumang printouts ng company financial statements. Ang iba, kinopya niya sa whiteboard habang naglilinis. Isinulat niya sa maliit na notebook na lagi niyang dala-dala. "Samuel, hindi ka ba napapagod dyan sa pagbabasa mo habang kumakain?" Tanong ni Mang Berting, isa sa mga matatagal ng janitor sa kumpanya. Ngumiti si Samuel habang pinupunasan ang kamay. "Hindi po, Mang Berting. Masarap po kasi sa pakiramdam. Yung parang kahit wala ka sa posisyon, may natutununan ka pa rin. Para bang kahit janitor lang ako, may silbi pa rin yung utak ko." Umiling si Mang Berting. "Iba ka talaga. Yung ibang kaedad mo, puro ML o suga lang iniintindi. Ikaw, puro libro. Swerte ng nanay mo sa'yo." Ngumiti lang si Samuel. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi sapat ang pagiging masipag. Hindi sapat ang pagiging matalino kung ang mundo ay tinitingnan ka lang base sa estado mo sa buhay. Minsan, habang naglilinis ng boardroom pagkatapos ng isang executive meeting, naiwan sa mesa ang isang financial report na mukhang confidential. Hindi niya ito kinuha, pero hindi rin niya napigilang silipin ito. Nakita niya ang malaking deficit ng isang department ng kumpanya at napansin agad ang inconsistency sa mga gastos. "Maling-mali ito," bulong niya habang nag-aayos ng papel. "May double entry dito, tapos may duplicate sa logistics cost. Bakit hindi nila to nakita?" Hindi niya alam, nakatayo sa pintuan si Don Gregorio Olivares, ang matandang CEO ng kumpanya. Tahimik itong nagmasid habang pinag-aaralan ni Samuel ang papel na para bang isa itong auditor. Hindi niya pinansin agad ang matanda. Akala niya ay isa lang sa mga maintenance supervisor. Nang mapansin niya ito, dali-daling inayos ang papel. "Pasensya na po sir, nililinis ko lang po, nakita ko lang po yung papel. Hindi ko po intensyon silipin." "Anong pangalan mo?" Malamig ngunit interesadong tanong ni Don Gregorio. "Samuel po, janitor po ako rito." "Paano mo nasabi na mali yung report?" Hindi makapagsalita si Samuel agad. Kinabahan siya, pero sa dulo, naglakas loob siyang magsalita. "May training po kasi ako dati sa basic accounting. Tapos mahilig lang po ako magbasa. Pasensya na po kung nakialam ako." Tahimik si Don Gregorio. Isang tiklop ng papel ang ibinulsa niya. Walang salita, tumalikod ito at lumabas ng boardroom. Kinabukasan, inakala ni Samuel na matatanggal na siya sa trabaho.
Pero kabaliktaran ang nangyari. Pinatawag siya ng HR para pirmahan ang extension ng kontrata kahit wala pa siya sa final year. Wala siyang ideya na sa likod nito, si Don Gregorio na mismo ang nag-approve. Lumipas ang ilang linggo, mas naging masigasig si Samuel sa kanyang routine. Tulad ng dati, palihim niyang pinakikinggan ang mga meetings habang naglilinis. Sa pagkakataong ito, nagsimulang may mapansin ang ilang empleyado sa kanya. Lalo na ang intern na si Rona na napansin kung paano niya tinatandaan ang mga sinabi ng VP kahit janitor lang siya. Uy, Samuel, alam mo bang yung sinabi mong projection nung isang araw? Parehas sa pinanggit ng marketing head? Bulong ni Rona habang magkausap sila sa hallway. Talaga? Baka tsamba lang yon. Sagot ni Samuel sabay tawa. Ngunit sa isipan niya, hindi iyon tsamba. Alam niyang may kakayahan siya. Hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon. Sa dulo ng linggo, habang nagsusulat sa kanyang maliit na notebook sa pantry, tinitigan ni Samuel ang kanyang mga tala. Darating ang araw, hindi ako habang buhay maglilinis dito. Hindi habang buhay, isasantabi ako. Habang pinupunasan niya ang lamesa, hindi niya alam na unti-unti nang gumagalaw ang tadhana at malapit na siyang mapatunayang hindi hadlang ang pagiging janitor sa pagiging tunay na lider. Si Don Gregorio Olivares ay isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo, isang titan sa real estate, manufacturing at investment banking. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, ang puso niya ay tila nababalot ng malamig na hangin ng kalungkutan. Isa siyang balo, at ang tanging anak niyang si Isabel ang natitirang alaala ng kanyang namayapang asawa. Magandang babae si Isabel, maputi, matangkad at may pagka-eleganteng aura na agad nakakatawag ng pansin sa board meetings. Graduate siya ng economics mula sa isang prestigyosong universidad sa London at sa edad na 25, siya na ang humahawak sa marketing department ng Olivares Holdings. Ngunit sa kabila ng katalinuhan at ganda, may mapait na pader na bumabalot sa kanyang pagkatao. Lumaki siyang mayaman, oo, pero lumaki rin siyang malayo sa ama. Hindi mo pa rin ako kinakausap ng maayos, ani Isabel habang hawak ang tablet at binabasa ang financial dashboard ng kumpanya. Hindi ako naglalambing anak. CEO ako. Hindi ito bahay. Ito ay negosyo. Malamig na sagot ni Don Gregorio habang abala sa pagpirma ng ilang kontrata sa kanyang desk. Exactly. At ako, hindi mo empleyado. Anak mo ako. Pero mulat sa pool, mas mahalaga sa iyo ang kumpanyang ito kaysa sa akin. Hindi sumagot si Don Gregorio. Inayos niya lang ang salamin sa mata at tinuloy ang pagbasa ng mga dokumento. Napailing si Isabel at lumabas ng opisina. Ramdam ang bigat sa dibdib. Ganito palagi ang kanilang pag-uusap. Walang lambing, walang emosyon, parang magkaibang tao sa iisang bahay. Sa labas ng boardroom, dumaan si Isabel sa lobby kung saan laging nandoon ang janitorial staff. Doon niya minsang nasalubong si Samuel, bitbit ang balde at mop. Dahil sa pagmamadali, nabunggo siya ng binata. Tumalsik ang kaunting tubig sa laylayan ng kanyang designer heels. Grabe naman! Tumingin-tingin ka kung saan ka pupunta. Sarkastikong bulalas ni Isabel habang pinupunasan ang sapatos niya. Agad na yumuko si Samuel, halos hindi makatingin sa kanya. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kayo nakita. Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. Halatang wala siyang intensyon na patawarin ng binata. Sana lang alam mo kung nasaan ang lugar mo. Hindi lahat ng pagkakataon matatakpan ng sorry ang kahinaan sa trabaho. Walang nasabi si Samuel. Tumingin siya sa babae, hindi sa paraang bastos, kundi parang tinatandaan ang mukha ng isang taong hindi kailanman magiging abot kamay. Pero sa loob-loob niya, hindi siya nagalit. Sanay na siya sa ganitong uri ng trato. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng corporate event ang Olivares Holdings. Isang malaking investors night kung saan ipinakilala ang bagong campaign ni Isabel para sa global expansion. Mula sa social media presence, international branding, hanggang sa reforma ng online platform, pinakita ni Isabel ang kabuuan ng kanyang vision. Ngunit sa likod ng entablado, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng ilang board members at ni Don Gregorio.
Greg, masyadong agresibo ang plano ng anak mo. Hindi pa natin stable ang cash flow. Kapag pumalpak yan, madadamay ang buong kumpanya. Bulong ng isang senior director. Hayaan niyo siyang patunayan ang sarili niya. Tugon ng matanda, bagaman halatang may pangamba sa mukha. Sa kabilang banda, todo ang suporta ng ilang mas batang investors kay Isabel na naniniwalang kailangan ng sumabay sa modernong panahon ang kumpanya. Ngunit alam ng marami sa loob ng kumpanya na ito ay isa ring silent war sa pagitan ng mag-ama. Isang uri ng paligsahan kung sino ang tunay na may kakayahang magpatakbo ng imperyo. Kinabukasan, habang nasa opisina si Don Gregorio, pinatawag niya si Isabel. Kung seryoso kang papalit sa akin balang araw, kailangan mong patunayan na hindi lang yan puro presentasyon. Gusto kong makita ang returns. Within 6 months, mariing sabi ng ama. Fine, I'll give you results. Pero sana, kahit isang araw, tiningnan mo ako bilang anak mo, hindi empleyado sa sariling kumpanya. Tumayo si Don Gregorio. Anak kita, kaya nga kita sinasanay sa ganitong mundo. Dahil sa mundong ito, walang puwang ang emosyon. Walang tugon si Isabel. Umalikod siya, ngunit may kirot sa mata na pilit niyang tinatago. Sa gitna ng gulo ng negosyo at tensyon sa pamilya, mas lumalalim ang sugat sa pagitan nila. Samantala, si Samuel ay patuloy sa kanyang routine. Tahimik, palaging nasa sulok, ngunit palaging nakikinig. Unti-unti niyang natatandaan ang mga pangalan ng mga key executives, mga terms na ginagamit nila at mga proyektong tinatalakay. Sa tuwing may naiwan na meeting agenda sa boardroom, binabasa niya ito sa gabi habang pauwi. At tuwing Sabado ng gabi, dumadaan siya sa lumang library para magbasa pa ng mas malalim tungkol sa operations management. Ang bigat ng loob ng mga taong to sa isa't isa, bulong niya minsan habang sinusuri ang minutes of the meeting. Walang nagtitiwala, puro kompetisyon. Paano uusad ang kumpanya kung ganyan? Hindi niya alam habang pinagmamasdan niya ang mundong ginagalawan ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at nagtatrabaho sa air-conditioned na silid. Unti-unti na siyang hinihila papasok sa sentro ng bagyong hindi niya inaasahan. At sa dulo ng linggo, habang papalabas siya ng gusali, nakita niyang nakaupo si Isabel sa likod ng kotse nito, nakatingin sa bintana at tila malalim ang iniisip. Sa unang pagkakataon, wala siyang makeup, wala ring kayabangan sa mata niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Samuel, baka sa likod ng lahat ng yaman at pader ng pagiging eres, may tao rin palang nasasaktan. Hindi niya alam, sa mga darating na buwan, ang landas nila'y mulit-muling magtatagpo. Hindi sa lobby, kundi sa mismong puso ng isang kumpanyang malapit ng masubok ng matinding unos. Isang araw ng Biyernes, habang papalapit na ang hapon, at marami sa mga empleyado ay abala sa pag-aayos ng kanilang mesa para sa weekend, si Samuel ay nasa 15 palapag ng Olivares Holdings, ang floor kung saan madalas ginaganap ang mga executive meetings. Tahimik niyang nililinis ang conference room habang sinisilip ang whiteboard na puno ng technical terms. Quarter 3 forecasting, operational streamlining, capital allocation plan. Habang pinupunasan niya ang mesa, napansin niya ang folder na naiwan sa gilid. Hindi niya ito sinadya, ngunit hindi rin niya naiwasang silipin ang unang pahina. Isa itong summary ng current restructuring proposal ng Logistics Department. Agad siyang na-curious, kaya habang walang tao, umupo siya saglit sa gilid at binasa ito. Sa bawat linya ng dokumento, napansin ni Samuel ang ilang kapansing-pansing pagkakamali. Mga ulang sa komputasyon, maling project assumptions, at sobrang laking gastos sa mga non-priority na bahagi. Sa dulo ng dokumento, may nakasulat na proposed by Alvaro Y. Cruz, Senior Manager Logistics. Habang sinusuri niya ito, biglang bumukas ang pinto. Napabalikwas siya ng tayo, hawak pa ang basahan. Pumasok si Don Gregorio, may kasamang 2 tauhan. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng matanda. Hindi galit, kundi tila nagtataka. Pasensya na po, sir. Nililinis ko lang yung mesa. May naiwan pong folder.
Hindi ko po intensyong basahin sana pero, singit ni Don Gregorio habang nilalapitan siya. Pero may nakita po kasi akong parang error sa projection sa page 3. Yung computation po ng monthly logistics cost parang nagdoble sa freight at regional delivery charges. Hindi po ako sigurado, baka mali lang din ako. Tahimik ang buong silid. Tiniigan siya ni Don Gregorio tapos kinuha ang folder at tiningnan ang pahina. Sinundan niya ang tinukoy ni Samuel. Ani Don Gregorio, saan mo yan natutunan? Sa pagbabasa lang po, sir. Mahilig po kasi ako sa mga business articles. At minsan po, sinusubukan kong gumawa ng sarili kong forecast para lang ma-practice. Sorry po kung lumampas ako sa limitasyon ko. Sa halip na magalit, tumango si Don Gregorio. Anong pangalan mo ulit? Samuel po, janitor po ako rito. Hindi ko tinatanong ang posisyon mo, tanong ko pangalan mo. Samuel Cruz po. Tumalikod si Don Gregorio. Tuloy mo ang ginagawa mo. At saka siya lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Nang gabing iyon habang pauwi, hindi mawala sa isip ni Samuel ang nangyari. Akala niya ay papagalitan siya. Akala niya magagalit ang matanda. Ngunit hindi. Sa halip, tinandaan siya nito. Isang simpleng detalye. Ngunit para kay Samuel, iyon ay parang liwanag sa madilim na lagusan. Linggo ang lumipas at isang umaga, nagulat si Samuel nang makita ang pangalan niya sa isang sulat na natanggap sa janitorial office. Iniimbitahan siyang dumalo sa isang special project review bilang observer lang daw. Hindi siya makapaniwala. Observer? Ako? Tanong niya kay Mang Berting. Oo, parang may napansin sa'yo ang taas. Ikaw lang ang janitor na inimbita sa ganito. Sagot ng matanda. Siguro dahil matalino ka. Hindi alam ni Samuel kung anong mararamdaman. Kinabahan siya pero may munting tuwa sa puso niya. Sa araw ng meeting, suot niya ang pinakamaayos niyang polo na isinuot niya lang kapag may misa o graduasyon ng mga kapitbahay. Tahimik siyang pumasok sa conference room at naupo sa pinakagilid. Wala siyang imik, ngunit pinakikinggan niya ang bawat salita, bawat argumento, bawat tanong. Sa gitna ng meeting, binuksang muli ang proposal ni Albero tungkol sa logistics. Nang umabot sa bahagi ng costing, isang direktor ang nagtaas ng kilay. May inconsistency sa freight allocation. Bakit ganito kalaki? Tanong ng matandang board member. Nagsimulang sumagot si Albero, ngunit halatang nagdadalawang isip. Si Don Gregorio, tahimik lang habang nakapingin kay Samuel. Maya-maya, tinanong ng CEO ang lahat. Mayroon bang ibang pananaw sa projection na ito? Walang sumagot, hanggang sa napatingin si Don Gregorio kay Samuel. Samuel, may nabanggit ka dati. Ano nga ulit yun? Aniya para pang sinasadya niyang ipalabas ito. Nagulat si Samuel. Tumingin siya sa paligid. Lahat ng mata nasa kanya. Sir pasensya na po. Hindi naman po ako part ng team. Pero ang nakita ko po, parang may double entry sa freight cost. Tapos yung delivery breakdown sa Region 4 and 5, parang parehong category na ginamitan ng fixed at variable costing. Kaya po lumobo, maingat niyang sagot. Tahimik ang lahat. Tumango ang board member. Tama, nakita ko rin yan. Good catch, Mr. Cruz. Luminga si Alvero. Pulang-pula ang mukha. Pagkatapos ng meeting, tinapik siya ni Don Gregorio. Magaling. Pero wag mong sabihin sa iba. Tayo-tayo lang muna ang nakakaalam. Lumipas pa ang ilang araw at napansin ni Isabel ang mga pagbabago. Napansin niyang biglang may iniikot na proposal sa company server na pila hindi galing sa mga senior consultants. Nagtaka siya. Papa, sino ang gumawa ng bagong restructuring draft? Yung may handwritten annotation sa margins. Walang importante, maiksing sagot ni Don Gregorio. Pero hindi siya kumbinsido. Isang araw, nahuli niya si Samuel na sinusuri ang whiteboard sa labas ng accounting department habang naglilinis. Lumapit siya. Hindi ka pa rin ba nadadala sa kahihiyan? Seryoso ka talagang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan?
Ngunit ngayon, hindi na yumuko si Samuel. Maayos ang tono niya. Inagawa ko lang po yung sa tingin kong makakatulong. Hindi po para sa pangalan ko, kundi para sa kumpanya. Nagkatinginan sila. Si Isabel, na sanay sa mga taong humihingi ng tawad, ay parang biglang nabingi sa sagot ng binata. Tahimik siyang tumalikod. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nagsimulang umusbong ang kakaibang tanong. Sino nga ba talaga si Samuel? At sa unang pagkakataon, isang ordinaryong janitor ang hindi lang napansin, kundi nabigyan ng pansamantalang puwang sa mundo ng mga may kapangyarihan. Isang butil ng pag-asa na sa takdang panahon, sisibol at babago ng kapalaran ng lahat. 3 araw matapos ang meeting kung saan pinansin ni Don Gregorio ang obserbasyon ni Samuel, muling pinatawag ng matanda ang binata. Sa unang pagkakataon, ipinasok siya sa Executive Lounge, isang lugar na tanging mga board member at special guests lang ang pinapapasok. Naka-aircon, mabango at puro marmol ang sahig. Parang ibang mundo ito kumpara sa janitor's quarters na pinanggalingan niya. Umupo ka. Maikling wika ni Don Gregorio habang pinapakita ang isang tablet na puno ng graphs at charts. Maingat na umupo si Samuel sa gilid ng leather chair. Ramdam ang lamig ng lugar, pati ang tensyon sa katahimikan ng matanda. May problema ang marketing department, panimula ni Don Gregorio. Yung bagong strategy ni Isabel, maganda sa papel, pero palpat sa execution. May delay sa output, overspending sa ads, at walang clear conversion metrics. Nasa alanganin tayo. Tumango si Samuel. Opo, nabasa ko po yung summary ng meeting nila. Parang kulang sa integration yung kampanya sa sales funnel. Napatingin sa kanya ang matanda. Nakikinig ka pa rin kahit wala ka sa meeting. Hindi po, sinasadya sir. Naiwan po yung kopya sa pantry. Nabasa ko lang po. Umiling si Don Gregorio. Ikaw talaga. Pero mabuti na rin. Gusto kong gumawa ka ng internal evaluation. Lihim. Walang makakaalam na galing sa iyong report. 1 linggo mo lang gagawin. Nanlaki ang mata ni Samuel. Sir, ako po. Pero wala po akong formal background at hindi ko kailangan ng taong may diploma. Kailangan ko ng taong may mata sa detalye, marunong makinig at hindi nababayaran. Sagot ng matanda. Tutal, ginagawa mo na rin yan ng palihim. Gawin na nating opisyal. Pero tahimik. Lahat confidential. Kinabahan si Samuel. Hindi niya alam kung ito ay pagsubok o isang patibong. Ngunit hindi rin siya makatanggi. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong mapatunayan na kaya niyang lampasan ang sarili niyang limitasyon. Opo sir, susubukan ko po. Kinabukasan, bumalik si Samuel sa regular niyang duty. Pero sa likod ng mot at walis ay dala niya ang isang notebook na nagsisilbing journal niya sa obserbasyon. Palihim niyang pinapakinggan ang usapan sa marketing floor. Pinagmamasdan ang kilos ng bawat team leader. Sinusuri ang mga pang-araw-araw na activity logs na minsan ay naiwan sa mga print station. Napansin niya agad ang mga problema, redundant meetings na walang direksyon, overlapping tasks na nagdudulot ng kalituhan, at social media campaigns na hindi coordinated sa sales promos. Lahat ng ito, sinulat niya isa-isa, may petsa, oras at specific na tao na sangkot. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis sa gilid ng lounge, narinig niya si Isabel na tila iritado. Liza, ilang beses ko nang sinabing kailangan sabay ang email campaign sa website banner. Bakit lagi kayong delayed? Sabi nito sa marketing officer niya. Ma'am, pasensya na po. Inaantay lang po namin yung creative copy from content team. Ayusin niyo yan. Hindi na tayo makakahabol sa target. Sambit ni Isabel at saka dumiretso sa elevator. Tahimik na nakinig si Samuel habang pinupunasan ang mesa. Sa isip niya, ang problema ay hindi lang sa execution, kundi sa chain of command at workflow mismo. Walang centralized scheduling. Wala ring real-time feedback loop. At higit sa lahat, walang nagko-coordinate ng departments na dapat sana ay magkakakabit. Sa dulo ng linggo, matapos ang ilang gabi ng halos walang tulog, natapos niya ang kanyang internal assessment. Gumawa siya ng simpleng diagram ng ideal workflow, may rekomendasyong platform na libre
ngunit epektibo para sa project tracking at mga simpleng template ng weekly output monitoring. Binigay niya ito sa isang sealed envelope. Ibinigay kay Don Gregorio sa pamamagitan ng executive secretary. Wala siyang inaasahan, basta gusto lang niyang maipasa ang utos. 2 araw ang lumipas bago siya muling pinatawag. Pagpasok niya sa opisina ni Don Gregorio, tahimik ang matanda, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Gusto mo bang malaman kung anong sinabi ng consultant team sa assessment mo? Tanong nito. Po, akala nila galing ito sa isang mid-level operations officer. Gusto kanilang kunin bilang analyst. Napayo ko si Samuel. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Parang biglang gumaan ang mundo pero bumigat din ang balikat niya. Maraming mali sa kumpanya ko, dagdag ni Don Gregorio. At minsan, hindi na yan kayang ayusin ng mga taong matagal na sa loob. Minsan, kailangan ng panibagong mata, panibagong paningin, katulad ng sayo. Hindi po ako sigurado kung handa ako sa ganyan. Sir, maingat na sagot ni Samuel. Hindi mo kailangang maging sigurado. Ang kailangan mo lang ay tubay ng loob. Lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa duda. Sa araw ding yon, lihim siyang pinatawag ng admin team para magsilbing documentation analyst. Hindi opisyal na posisyon, pero may access na siya sa ilang proseso. Nakalagay pa rin siya bilang janitor sa ID niya. Ngunit unti-unti, ang kanyang presensya ay nararamdaman na sa mga sulok ng sistemang dati hindi siya bahagi. Samantala, si Isabel ay patuloy na hindi alam ang tunay na papel ni Samuel sa mga nangyayaring pagbabago. Pero nararamdaman niya, may kakaibang puwersang unti-unting nagpapabado sa takbo ng kumpanya. May hindi siya makita, pero naroroon. At si Samuel, sa katahimikan niya, ay tuloy lang sa kanyang misyon. Wala siyang inaasahang papuri, wala siyang ambisyong agawin ang trono. Pero sa bawat report na kanyang sinusulat, sa bawat problema na kanyang nilulutas sa likod ng mop at basahan, isang bagay ang malinaw sa kanya. Unti-unti, nagkakaroon na ng saysay ang boses ng isang taong matagal nang hindi pinakikinggan. Habang tahimik na gumagalaw ang plano ni Don Gregorio sa tulong ni Samuel, unti-unti na ring kumakalat ang usap-usapan sa loob ng Olivares Holdings tungkol sa isang taong hindi kilala na di umano'y nagbibigay ng epektibong solusyon sa mga suliraning dati hindi maayos ng mga konsultant. Hindi matukoy kung sino, pero ramdam sa bawat departamento ang presensya ng bagong impluensya. Mas lumilinaw ang mga proseso, mas nababawasan ang pagkalito. Pero hindi lahat ay natuwa, lalo na si Alvero Cruz, ang Senior Manager ng Logistics Department, isang veterano sa kumpanya at dating pinakamalapit kay Don Gregorio. Isa siya sa mga tahimik na bumagsak sa loob ng restructuring. Hindi niya alam na ang mismong janitor na kinukutya niya dati ay ang may utak sa likod ng mga reforma. Alam mo ba kung sino talaga yung source ng mga proposal na yan? Tanong ni Alvero kay Liza, isa sa mga marketing staff. Parang galing sa outsider, hindi consultant, hindi ring galing kay Isabel. Umiling si Liza. Wala pong sinasabi si Sir Gregorio, pero effective naman sir. Nagsisimula ng mag-reflect sa quarterly gains. Effective? Ulit ni Alvero, mapait ang tono. Kahit sabaw ang pinanggalingan, pag effective, okay lang? Hindi alam ng karamihan. Nang simula ng imbestigahan ni Alvero ang pinagmulan ng mga ideya. Isa sa mga kopya ng proposal na inilabas ng Executive Office ay may hawak-hawak niyang duplicate. At sa likod ng isa sa mga pahina, may makikitang marka, isang maliit na sulat kamay sa sulok. S. Cruz. Bulong ni Alvero. Hindi kaya yung janitor? Kinabukasan sinadya niyang abangan si Samuel habang naglilinis sa labas ng conference room. Oh, Cruz, kumusta ang pagbabasa ng mga dokumentong hindi para sa'yo? Malamig ang tanong ni Alvero. May halong panunuya. Napatingin si Samuel. Kalmado ang muka. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Huwag ka nang magpakasanto. Akala mo hindi ko malalaman? Alam ko kung anong niluluto mo.
Huwag mong akalain pwede mong lampasan ang mga taong matagal nang nasa industriya. Tahimik lang si Samuel. Hindi siya pumatol. Ngunit ramdam niya ang tila banta sa likod ng mga salita. Simula noon, pinag-initan na siya ni Alvero. Sa mga susunod na araw, bigla siyang inalis sa cleaning schedule ng ilang mahahalagang floors. Sa tuwing may presentasyon na ipapasa kay Don Gregorio, bigla na lang nawawala ang mga papel o sinasabing mali ang format. Isang beses, pinagsabihan pa siya sa harap ng ibang janitors. Hindi ikaw ang bida dito, Samuel. Janitor ka. Tandaan mo yan. Maanghang na bulong ni Alvero habang may kausap sa telepono. Walang kwenta ang utak mo kung ang tingin ng lahat ay walis lang ang hawak mo. Hindi niya ito isinumbong kay Don Gregorio. Sa halip, nagtuloy lang siya sa trabaho. Ngunit hindi rin siya ligtas sa masasakit na tingin ng ilang empleyado. May ilan na dati bumabati sa kanya, ngayoy umiwas na. Marahil dahil may inggit. Marahil dahil takot na baka tuluyang maumusa ng isa na hindi naman nila kinikilalang profesional. Samuel, baka naman nagiging ambisyoso ka na masyado. Isang araw ay sinabi sa kanya ni Mang Berting. Ang taas ng nililipad mo, baka bigla ka nalang hulugan. Hindi naman po ako umaakyat para umangat, sagot ni Samuel. Umaakyat po ako para may ayusin. Kahit hindi ako makita, basta maayos ko lang. Isang gabi, habang abala siya sa pagsusuri ng bagong marketing data na ibinigay ni Don Gregorio, bigla siyang nilapitan ni Rona, ang intern. Samuel, mag-ingat ka, bulong nito. Nakita-kitang minanmanan ni Sir Alvero. Tapos may narinig ako kanina sa HR. Parang may report na nilabag mo daw ang confidentiality protocols. Nanlamig si Samuel. Alam niyang wala siyang nilabag. Pero sapat na ang isang kwento para siya'y masira sa paningin ng iba. Salamat, Rona, mahina niyang sagot. Pero kung yan ang kailangan kong harapin para magawa ko ang tama, hindi ako aatras. Dumating ang Lunes, sa gitna ng routine cleaning, pinatawag siya ng HR. Sa conference room, nandoon si Alvero, ilang HR officers at isang legal counsel. Ipinakita sa kanya ang report na di umano'y nagsasabi na si Samuel ay unauthorized individual accessing sensitive company information. Ito lang ang tatanungin ko sa'yo, wika ng legal counsel. Inaamin mo ba na ikaw ang may gawa ng ilang proposals na ipinasok sa executive office? Tumingin si Samuel kay Alvero. Hindi niya alam kung papatulan ang bitag. Pero bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Gregorio. Wala sa inyo ang karapatang tanungin siya, mariing sabi ng matanda. Si Samuel ay nasa ilalim ng aking personal directive. Lahat ng ginagawa niya ay may pahintulot ko. Namutla si Alvero, hindi makapaniwala. Wala siyang nilabag. At kung meron man kayong gustong questionin, ako ang kausapin ninyo, hindi siya. Dagdag ni Don Gregorio. Tahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, si Samuel ay hindi na lang isang nilalang sa likod ng mop at walis. Siya ay isang tinig na pinakinggan mismo ng pinakamakapangyarihan sa gusali. Matapos ang insidenteng iyon, pinag-early retirement si Alvero. Tahimik ang pagpapaalam niya, walang seremonya, walang pasasalamat. At si Samuel, bagaman hindi pa rin kilala ng karamihan, ay muling bumalik sa kanyang dating pwesto. Wala siyang titulong bago, wala ring posisyon sa hierarchy. Ngunit sa mga mata ni Don Gregorio at sa ilang taong nakakakilala na sa kanya, isa siyang boses ng pagbabago. Hindi kailangang malakas, basta totoo. At habang binabalikan niya ang lahat ng pinagdaanan, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Sa mundong puno ng inggit at politika, ang katapatan at dedikasyon ay mas mabigat kaysa sa anumang titulo. Matapos ang kontrobersya sa pagitan ni Alvero at Samuel, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa loob ng Olivares Holdings. Ngunit sa mga usap-usapan, nanatiling palaisipan kung sino ba talaga si Samuel at bakit tila pinapanigan siya ni Don Gregorio, isang janitor na walang titulo, ngunit may access sa sensitibong bahagi ng kumpanya. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagong proyekto ang inilunsad, ang rebranding campaign para sa bagong corporate identity ng Olivares Holdings. Sa pagkakataong ito, si Isabel mismo ang mamumuno bilang project lead.
Mahalaga ang proyekto. Hindi lamang ito tungkol sa imahe ng kumpanya, kundi isa rin itong test sa kakayahan ni Isabel bilang tagapagmana ng kumpanya. Isang Lunes ng umaga, pinatawag ni Don Gregorio si Samuel sa kanyang opisina. Nakaupo roon si Isabel, may suot na itim na slacks at puting blouse. Ang buhok ay nakatali. Pormang ekspresyon niya, pero sa likod ng malamig niyang mga mata ay may bakas ng pagtataka kung bakit naroon si Samuel. Samuel, effective today, magiging assistant ka sa special planning team para sa rebranding. Kay Isabel ka magre-report, sabi ni Don Gregorio. Po, halos hindi makapaniwala si Samuel. Tumingin si Isabel kay Don Gregorio. Papa, seryoso ka ba? Siya? May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kanya, Isabel. Bigyan mo ng pagkakataon. Hindi lang sa background galing ang talino. Natahimik si Isabel, ngunit hindi sumagot. Sa halip, tumango siya ng bahagya, ngunit halatang may alinlaman. Simula noon, araw-araw nang nakakasama ni Samuel si Isabel sa team meetings. Sa unang linggo, palaging malamig at maikli ang mga tanong ni Isabel sa kanya. Samuel, pakikuha nga ang updated draft ng brand guide. Opo, ma'am. Pakibura ang whiteboard. I-ready mo yung projector. Opo. Hindi siya inaabutan ng kopya ng minutes. Hindi rin kinakausap sa mga brainstorming. Para siyang invisible sa gitna ng team. Pero hindi siya nagreklamo. Sa halip, nakikinig lang siya. Pinag-aaralan niya ang mga suggestion at palihim siyang gumagawa ng sarili niyang notes kung paano ito mapapabuti. Isang araw, na-late ang creative director sa presentation. May waiting time ng halos 1 oras, habang lahat ay naka-cellphone o nagkukwentuhan. Binuksan ni Samuel ang laptop ng team at ipinakita sa kanya ang draft ng campaign. May napansin siyang inconsistency sa message tone, hindi aligned sa brand values na binuo noong una. Tahimik niyang binura ang draft at nag-type ng isang mas cohesive na sample slogan. Nang bumalik ang creative director, hindi inaasahang siya ang nagpakita ng sample sa screen. Wait, sino ang gumawa nito? Tanong ng director. Si Samuel po habang nag-aantay kanina. Sagot ng isang intern. Lumingon ang lahat kay Samuel. Tumingin si Isabel, nakataas ang kilay. Samuel, paki-explain nga. Kinabahan si Samuel, ngunit hindi nagpahalata. Pasensya na po ma'am, nakita ko lang po kasi na yung tone ng campaign hindi aligned sa brand promise nyo na innovation with integrity. So, sinubukan ko lang pong gumawa ng alternative na medyo mas consistent. Tahimik ang team, tumingin si Isabel sa screen. Binasa niya muli ang sample slogan. Isa-isang binasa ang message flow. Sa dulo, ngumiti siya. Hindi sa paraang masaya, kundi tila napahiya sa sarili. Mas maganda nga kaysa sa nauna. Mahinang bulong niya. Okay, from now on, Samuel, gusto kong makuha yung insights mo sa bawat draft. Diretso ka sa akin. Maliwanag? Opo, ma'am. Simula noon, unti-unti nang nagbago ang trato ni Isabel kay Samuel. Hindi pa rin ito pala kaibigan, ngunit kapansin-pansin na hinahayaan na niya itong magsalita sa mga meetings. Sa bawat presentation, tahimik lang si Samuel. Ngunit kapag tinanong, simple at malikaw ang sagot niya. Laging may laman. Ang insight na yan, sabi ni Isabel, minsang nasa hallway sila. Saan mo natutunan? Sa pagbabasa lang po, ma'am, at sa pagmamasid. Wala kang degree? Wala po. Hindi titinaya ng nanay ko noon ang college tuition ko. Tila may tinamaan sa loob si Isabel. Tahimik siya ng ilang saglit bago nagsalita muli. Hindi ko kasi alam kung pinaglalaroan mo lang kami o talagang matalino ka. Ngumiti si Samuel. Pareho po siguro, kasi kung hindi ako marunong makisabay, hindi niyo po ako papansinin. Hindi niya alam pero napangiti rin si Isabel. Bahagya lang, ngunit totoo. Mula noon, nagsimula siyang maging curious. Sa isang tanghali, inabutan niya si Samuel sa pantry. Nagbabasa ng isang librong Behavioral Economics. Wala ka na ngang degree pero ito ang binabasa mo. Tanong ni Isabel habang umiinom ng kape. Luma na po ito, galing po sa basurahan noong 1 linggo. Huwag ka sanang ma-offend, Samuel. Pero bakit ka pa nagtsatsaga? Pwede ka nang lumipat sa ibang trabaho? Sa tingin ko,
mas may mapapala ka. Dahil po hindi ito tungkol sa kung anong nakukuha ko. Gusto ko pong malaman kung kaya kong magtagumpay sa lugar kung saang lahat ng tao ay hindi ako pinaniniwalaan. Napayuko si Isabel. Hindi siya nakaimik. Sa sandaling iyon, para bang hindi na lang siya ang nag-iisang taong may mabigat na bitbit sa mundong ito. Sa likod ng kalmadong mukha ng janitor, may lalim na hindi niya pa nararating. At habang lumalalim ang proyekto, lumalalim din ang pagkakalila nila sa isa't isa. Si Isabel, na dati puno ng pagdududa, ay unti-unting napapaisip kung ang pagkakaiba nila ni Samuel ay hadlang o pagkakataon. At si Samuel, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakatagpo ng tao na hindi lang basta nakarinig sa kanya, kundi nagsisimulang makakita. Habang abala ang buong marketing team sa patuloy na rebranding efforts na pinamumunuan ni Isabel, hindi inaasahan ng kahit sino ang biglaang pagbagsak ng ilang pangunahing operasyon ng Olivares Holdings. Isang umaga, kasabay ng pagpasok ng mga empleyado sa opisina, lumutang na parang bomba ang balita. Bumagsak ang stock value ng kumpanya ng halos 15% overnight. Ang dahilan, isang expansion project sa Southeast Asia ang biglaang natigil matapos umatras ang major investor nito. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng global strategy proposal na inipresenta ni Isabel 3 buwan na ang nakalilipas. Hindi pa man nagsisimula ng buo ang implementasyon, marami ng ginastos mula sa international legal fees, branding collaterals, hanggang sa infrastructure consultants. Lahat ito ay pumasok na sa accounting books bilang loss. Sa conference room, isang emergency board meeting ang isinagawa. Naroon si Don Gregorio, si Isabel, at ang buong executive council. Tahimik si Samuel sa gilid ng silid. Inayagan lamang na umupo dahil siya ang tagapagsulat ng minutes ng meeting. "I need answers," mariing wika ni Don Gregorio habang pinipigilan ang pamumula ng buka. "Isabel, you led this project. Where did we go wrong?" Nakatungo si Isabel, ngunit pilit na pinapanatili ang composure. The investor pulled out due to unforeseen political instability in the region. Hindi natin kontrolado ang ganitong geopolitical shifts, Papa. Lahat ng risk assessment ay na-evaluate naman. Hindi lang ito tungkol sa risk, singit ng isang board member. "This is about accountability. Ang laki ng puhunan ng kumpanya ang nalustay. Sinabihan na kita dati, Greg," dagdag ng isa pa, "na masyadong agresibo ang plano ng anak mo. Hindi pa handa ang kumpanya para sa global leap na yan." Hindi nagsalita si Don Gregorio. Hawak niya ang medical bracelet sa pulso habang tahimik na humihinga ng malalim. Bigla siyang tumayo at tahimik na lumabas ng silid. Hindi man lang tumingin kay Isabel. Naiwan ang lahat sa isang tensyonado at malamig na hangin. Si Isabel, bagaman pinipilit manatiling matatag, ay halatang tinatablan. Pagkaalis ng lahat, naiwan si Samuel sa loob ng silid habang pinupulot ang mga nagkalat na papeles. Napansin niya si Isabel sa sulok, nakatalikod, nakasubsob ang noo sa palad. "Ma'am," mahinang tawag ni Samuel. "Ayos lang po ba kayo?" "Do I look like I'm okay, Samuel?" Mabilis na sagot ni Isabel, hindi pa rin lumilingon. "Pasensya na po," tahimik muli. Luminga si Isabel sa kanya at sa unang pagkakataon, wala sa mga mata niya ang pagiging boss. Ang naiwan, isang batang babae na puno ng bigat at kaba. "Alam mo ba kung gaano kahirap pag pinahiya ka sa harap ng mga taong buong buhay mong sinusubukang mapahanga?" Sabi niya, halos pabulong, na parang lahat ng sakripisyo mo ay bigla na lang nawalan ng saysay. Tumango si Samuel. "Alam ko po ang pakiramdam ng mapahiya. Hindi nga lang sa boardroom, kundi sa kalsada. Pero mas masakit po yung hindi ka pinapakinggan kahit may intensyong kang tumulong." Napatingin si Isabel. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Alam mo, Samuel, kung hindi lang kita kilala, iisipin kong ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Pero alam ko namang hindi. Alam kong may malasakit ka. Sisiguraduhin ko pong makakatulong ako sa abot ng makakaya ko," tugon ni Samuel. Sa araw ding iyon, ibinalita sa buong kumpanya na pansamantalang magbabawas ng empleyado
ang ilang departments bilang cost-cutting measure. Kasama sa naapektuhan ang ilang janitors, utility staff, at administrative assistants. Halos 100 tao ang natanggal sa trabaho sa loob lang ng 3 araw. Nakarating sa barangay nila Samuel ang balita. Ang ilan sa mga kaibigan niyang janitor ay hindi na pinalad na makabalik kinabukasan. Isa sa kanila, si Mang Berting. "Samuel, baka isa ka na rin sa susunod." Malungkot na sabi ng matanda habang nag-iimpake ng mga gamit. "Magaling ka, oo, pero hindi lahat ng galing ay kinikilala sa tamang panahon." "Babalik po kayo, Mang Berting," sagot ni Samuel. "Sisiguraduhin ko po yon." Sa loob ng ospital, si Don Gregorio naman ay dinala ng kanyang driver matapos mawalan ng malay sa gitna ng isang private meeting. Mataas ang blood pressure. Matagal na pala niyang kinikimkim ang bigat ng mga pagkakamali sa pamamalakad ng kumpanya, pati na rin ang tensyon sa pagitan nila ni Isabel. Dinalaw siya ni Isabel ng gabiring iyon. Tahimik siyang naupo sa tabi ng ama habang natutulog ito sa kama. Kasama niya si Samuel, pinilit niyang isama bilang moral support. Kung sakaling hindi siya gumising, mahina niyang bulong, "Hindi ko alam kung kaya kong buhatin lahat ng ito." Lumapit si Samuel. "Kaya niyo po, pero hindi niyo kailangang mag-isa." "Paano kung hindi na niya ako mapatawad sa nangyari?" "Hindi po kayo kailangang patawarin kung hindi po kayo inusig. Ang totoo po, pinili niyang ipasa sa inyo ang kumpanyang ito kasi alam niyang kaya niyo. Sa lahat ng anak na pwedeng magmana, kayo ang pinili niya, hindi dahil perpekta kayo, kundi dahil alam niyang kaya niyong tumayo kahit nagkamali." Naiyak si Isabel. Hindi niya akalain na sa gitna ng kaguluhan, ang taong pinakawalang-wala ang siyang magpapaalala sa kanya ng halaga ng sarili. Sa paglabas nila ng ospital, tinapik siya ni Samuel sa balikat. "Ma'am, kailangan niyo lang ng plano. Ayusin po natin to." At sa gabing iyon, habang tulog ang buong syudad, isang bagong pag-asa ang nabuo sa isip ni Isabel. Hindi pa tapos ang laban. Bumabagsak ang kumpanya, oo. Nawawalan ng tiwala ang board. Nawalan siya ng tiwala sa sarili. Pero may isang tao, isang janitor na naniniwala pa rin sa kanya. At minsan, sapat na ang isa para muling magsimula. 2 linggo matapos ang pagbagsak ng proyekto at ang pananatili ni Don Gregorio sa ospital, hindi na bumalik agad ang matanda sa kanyang opisina. Bagkus, araw-araw ay nagpaabot na lamang ito ng mga memo mula sa kanyang kwarto at bihirang makausap ng kahit sino malibang kay Isabel. Sa kabila nito, unti-unting bumalik sa trabaho si Isabel. Pinilit ayusin ang mga pagkakamali at tumulong sa mga restructuring meetings. Hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik, mas mapanuri, mas bukas sa opinyon ng iba, lalo na kay Samuel. Isang tanghali, ipinatawag si Samuel sa ospital ni Don Gregorio. Hindi ito sa pamamagitan ng memo, kundi isang personal na mensahe mula sa mismong anak nito. Nang dumating siya sa pribadong kwarto ng matanda, naroon si Isabel, tahimik na nakaupo habang ang kanyang ama ay nakahiga pa rin, ngunit may malay at mukhang mas malakas na. "Upo ka, Samuel," wika ni Don Gregorio. Bahagyang ngumiti. Umupo si Samuel sa paanan ng kama. Wala siyang ideya kung bakit siya ipinatawag. "Matagal ko nang pinag-iisipan to," panimula ng matanda. "Maraming taon na akong nagpatakbo ng kumpanyang to. At sa bawat taon, mas naging bulag ako sa mga bagay na hindi ko napapansin. Mga ideyang nasa ilalim lang ng ilong ko. Mga taong may talento pero hindi ko nabibigyan ng pagkakataon." Tumingin ito kay Isabel. "At higit sa lahat, sa mga anak kong dapat kong pinagkatiwalaan ng mas maaga." Tahimik lang si Isabel, pero halatang naiiyak. "Sabi mo sa akin noon, Samuel, na hindi mo kailangan ng diploma para maipakitang may silbi ka sa kumpanyang ito. At ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang hamon." Nagtagpo ang tingin nila. "May ligtas mo ang kumpanyang ito at ipapakasal ko sa iyo ang anak ko." Nanlaki ang mata ni Samuel. Napatingin siya kay Isabel na agad namang napasimangot. "Papa," mariing wika ng dalaga.
Bakit mo naman sinasabi niyan? Para mo akong premyo? Mumiti si Don Gregorio. Hindi ko sinasabing para kang tropeo, anak. Sinasabi ko lang kung may taong napatunayang may dangal, malasakit at kakayahang buhatin ang kumpanyang ito sa gitna ng pagkakalugmok, siya na ang karapat-dapat sa puso ng tagapagmana ko. At kung hindi mo siya mahal, hindi kita pipilitin. Pero gusto ko lang ipamukha sa board at sa mundo na hindi pera o titulo ang sukatan ng karapat-dapat. Hindi makapagsalita si Samuel. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mapapaiyak. Isang simpleng janitor lang siya, ngunit bigla siyang binigyan ng napakabigat na hamon, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong kumpanya at sa puso ng isang babae. Sir, baka po may mas karapat-dapat sa hamong yan, mahinang sabi niya. Wala. Lahat ng consultants ko ay puro sa papel lang magaling. Ikaw lang ang may resulta, pero hindi ko ito ibibigay ng basta. Kung mapapatakbo mo ang isang bahagi ng kumpanya at maipakita mong may malinaw kang plano at resulta sa loob ng 3 buwan, saka lang natin pag-uusapan ang susunod. Walang sapilitan sa puso, pero gusto kong ipamukha sa board na mas higit pa ang integridad kaysa diploma. Sa labas ng ospital, habang naglalakad si Samuel at Isabel pauwi, walang imik ang dalawa. Sa wakas, si Isabel ang unang nagsalita. Pasensya ka na sa sinabi ng papa ko. Minsan, hindi niya naiisip ang epekto ng mga salitang binibitawan niya. Wala pong problema, hindi ko po sineryoso ang sinabi niya. O baka natakot lang akong seryosohin. Napatigil si Isabel. Samuel, kung sakaling seryoso siya, hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko. Pero gusto kong malinaw sa iyo, hindi ako gantimpala. At kung magkakaroon ng kahit ano sa atin, gusto ko hindi dahil sa utos niya. Tumango si Samuel. Kaya nga po ako natatakot. Kasi alam kong hindi sapat yung galing lang. Kailangan yung puso. Sa sumunod na linggo, ipinakilala si Samuel bilang Interim Strategy Coordinator para sa Internal Operations. Bagamat walang formal na appointment, si Don Gregorio na mismo ang nag-endorso sa kanya sa board. Marami ang nagulat, may ilan na tutol. Ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagtanggi na sa lahat ng iniimplementang reforma sa mga nakaraang buwan, si Samuel ang may pinakamatibay na record ng epektibong resulta. Nagsimula siyang bumuo ng team. Hindi consultants, kundi mga regular employees mula sa iba't ibang departamento na dati hindi nabibigyang pansin. Tinawag nila ang sarili nilang bagong unit. Ang kanilang unang layunin, ayusin ang daloy ng communication at coordination sa loob ng kumpanya na dati laging nagkakaroon ng sablay. Bakit hindi kayo kumuha ng external strategist? Tanong ng isang board member. Dahil ang problema ng kumpanya ay hindi lang nasa labas. Nasa loob din, at ang pinakamagaling na solusyon ay manggagaling sa mga taong mismong umaandar sa makina ng sistema, sagot ni Samuel. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin malinaw kay Isabel kung anong posisyon niya kay Samuel. Ngunit hindi niya na rin ito tinitingnan na parang isa lang sa mga empleyado. Lalo na ng isang gabi, naabutan niya si Samuel sa kafeteria, umiiyak habang kausap ang ina sa cellphone. Oo ma, ayos lang ako. Huwag mong alalahanin ang gamot mo. Ako na bahala. Oo, may bago na akong tungkulin. Hindi pa ako regular. Pero ginagawa ko to hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mas marami pa. Tahimik lang si Isabel sa sulok habang pinapanood ito. Doon niya muling naalala ang sarili niya noong panahon na pilit niyang pinapatunayan sa ama niya na kaya rin niya kahit palaging kinukwestiyon. At ngayong si Samuel naman ang nasa posisyon ng pagsubok. Hindi niya napigilang humanga sa tapang nito. Hindi man niya ito aminin, may kakaiba nang gumuguhit sa puso niya. Isang paggalang, isang paghanga, at marahil isang simula. Mabilis kumalat sa buong kumpanya ang balitang si Samuel Cruz, isang dating janitor, ay itinalagang pansamantalang strategy coordinator ng internal operations. Marami ang nagtaka. Marami rin ang kumontra, lalo na sa mga board members na konserbatibo at nakabase lamang sa papel,
diploma at profesional na background bilang sukatan ng kakayahan. Wala bang mas may credentials? Tanong ng isang board member sa emergency session. Mayroon, sagot ni Don Gregorio. Pero ni isa sa kanila ay hindi nakapagpakita ng solusyong gumana nitong mga nakaraang buwan. Siya lang. Hindi pa rin kumbinsido ang lahat, pero ang CEO ang may huling salita. At kahit hindi ito formal na posisyon, sapat na ang tiwala ng may-ari ng kumpanya para mabigyan si Samuel ng kapangyarihang bumuo ng isang team. Sa unang araw ng kanyang tungkulin, pumasok si Samuel sa isang bakanting silid na ibinigay sa kanya bilang Temporary Operations War Room. May isang lamesa, 2 upuan, ilang marker at isang whiteboard. Wala siyang sekretarya, wala ring assistant. Ngunit sa puso niya, sapat na ito. Dito tayo magsisimula, bulong niya sa sarili. Ilang araw matapos ang anunsyo, sinimulan niyang buuin ang kanyang think tank. Hindi siya kumuha ng mga kilalang managers. Sa halip, naghanap siya sa mga tao ang matagal nang nasa sistema pero hindi nabibigyan ng boses. Mga inventory clerks, IT analysts, accounting assistants, field staff. Pinili niya ang mga matitinong mag-isip, masinsinang magtrabaho, at higit sa lahat, may malasakit sa kumpanya. Isa sa mga unang sumali ay si Lisa, ang assistant sa marketing na dati niyang kakilala. Samuel, sigurado ka bang tama itong ginagawa mo? Tanong nito habang tinutulungan siyang ayusin ang mga files. Hindi ako sigurado, pero sigurado kang may mali sa takbo ng loob. At kung may paraan para ayusin yon, hindi natin to dapat palampasin. Sumunod si Carlo, isang IT technician na matagal nang frustrated sa hindi pinakikinggang sistema ng database automation. Kasama rin nila si Tessa mula sa purchasing at Anton mula sa warehouse logistics. Ang unang hakbang ni Samuel, magsagawa ng audit, hindi ng pera kundi ng oras. Pinag-aralan niya kung saan napupunta ang productivity sa loob ng isang araw. Anong proseso ang inuulit? Anong request ang paulit-ulit nawawala sa tracking system? Gaano karaming oras ang nasasayang sa approval chain? 1 linggo lang at may resulta na silang primary data. Sa average, 25% ng oras ng bawat empleyado ay nauubos sa redundant approvals at double reporting, ulat ni Carlo. At 18% sa follow-up ng tasks na wala naman sa system, dagdag ni Tessa. Ipinesenta ni Samuel ang mga numerong ito sa isang impormal na pulong, pasama ang ilang department heads. Ang problema ng kumpanya ay hindi lang ang external market, kundi ang sarili nating internal system, panimula niya. Hindi natin kailangang gumastos ng milyon sa consultant para malaman to. Anong solusyon mo? Malamig na tanong ng isang manager. Simple, centralized digital coordination gamit ang libre at open source platforms. Kailangan lang ng tamang training at tamang flow. Isa pa, standardization ng reporting at workflow. Wala nang paulit-ulit na papel, lahat real-time. May ilan nang umiling, may ilang natahimik. Pero si Isabel, na naroon rin, ay tahimik lang na pinagmamasdan si Samuel. Alam niyang hindi perpekto ang plano nito, ngunit alam din niyang may saysay ang direksyon. Magkano kang kakailanganin mo para matest yung system mo? Tanong niya. 50,000 lang. Para sa training at configuration ng tools. May sistema na akong na-draft. Kailangan na lang i-pilot test sa loob ng isang department. Kaninong department? Tanong muli ng manager. Sa admin support group, pinakamaraming red tape. Kung doon gagana, kahit saan pwedeng ilapat. Matapos ang ilang araw, pumayag ang board sa pilot test. Sa loob ng 2 linggo, sinubukan ang bagong sistema ni Samuel sa admin support. Sa halip na papel, lahat ay nakatrack online. Lahat ng request ay may timestamp. Lahat ng approvals ay documented real-time. Sa dulo ng pilot, 42% ang nabawas sa processing time at higit 30% ang na-recover sa idle work hours. Isa sa mga board members na tutol noon ay lumapit kay Don Gregorio. Hindi ko inaasahan na gagana yung galing sa isang janitor.
pero effective. Hindi lang siya janitor, tugon ng matanda. Isa siyang leader. Muli siyang pinatawag sa board para sa evaluation. Samuel, may tanong kami, ani ng pinakamatandang board member. Kung sakaling bigyan ka ng mas malaking responsibilidad, paano mo paninindigan ito? Huwag niyo akong bigyan ng titulo kung hindi niyo ako paniniwalaan, sagot niya. Pero kung makikita niyong totoo ang mga resulta ko, hayaan niyong ipagpatuloy ko ang trabaho. Hindi para sa akin, kundi para sa kumpanya na natupunan ko ng mahalin. Muli na namang namutawi ang katahimikan sa silid. Ngunit isa-isang tumango ang mga board members. Sa araw ding iyon, binigyan siya ng provisional authority upang ipatupad ang reforma sa buong operations unit. Ipinangako ng board na kung magtatagumpay ito sa loob ng 3 buwan, isusulong nila ang regularisasyon ng posisyon niya. Bumalik si Samuel sa kanyang maliit na opisina, hindi para magdiwang, kundi para magplano. Sa kanyang mesa, isang lumang larawan ng kanyang ina ang nakapatong sa papel. "Ma, malapit na," bulong niya. "Malapit ko na kayong maiangat." At habang nag-aayos ng mga files, dumating si Isabel. May hawak siyang iced coffee, iniabot sa kanya. "Alam mo, dati galit ako sa'yo kasi iniisip kong minamaliit mo ang posisyon ko bilang leader," wika niya. "Pero ngayon, gusto kong malaman mong isa ka sa rason kung bakit gusto kong bumangon ulit." Piningnan siya ni Samuel. "Pareho lang pala tayo." Ngumiti si Isabel. "At kung pareho tayo, baka kaya rin natin to. Magkasama." Sa gabing iyon, habang papalubog ang araw sa mga salamin ng Olivares Tower, isang maliit na grupo ng mga dating hindi pinakikinggan ang nagsimula ng isang plano. Isang plano na hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa lahat ng boses na matagal nang binabaliwala. 3 linggo matapos simulan ni Samuel ang kanyang pilot implementation, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng Olivares Holdings. Mula sa pagiging tahimik at kabado, ang bawat empleyado ay tila nagkaroon ng panibagong sigla. Sa bawat department meeting, nababawasan ang kalituhan. Sa bawat sulok ng opisina, mas bihira na ang reklamo tungkol sa na-delay na dokumento, nawawalang memo, o hindi matrace na request. "Uy, nakuha ko agad yung approval ng budget request," wika ni Liza habang kausap si Anton sa pantry. "Usually, 2 weeks yan. Ngayon, 2 araw lang. Sinabi ko na sa'yo eh, epektibo talaga yung system na sinet up ni Samuel. Ang linis ng tracking, wala nang lusot," sagot ni Anton sabay inom ng kape. Kahit ang mga matatagal ng empleyado na dati tutol sa mga pagbabago ay napapangiti na lang. Hindi man nila aminin, nararamdaman nila ang paggaan ng trabaho. Mas naging mabilis ang usad ng mga proyekto, mas malinaw ang bawat kilos, at mas maayos ang ugnayan ng bawat departamento. Ngunit higit sa lahat, unti-unti na ring nagbabago ang tingin nila kay Samuel. "Hindi ko akalaing yung dating naglilinis ng table ko ang magiging dahilan kung bakit hindi na ako napapagalitan araw-araw." Pabirong sabi ng isang accounting supervisor sa isang meeting. "Dati iniisip ko lang siya," danidag ng isa. "Pero ngayon, hindi ko alam kung paano namin gagawin to kung wala siya." Hindi man hayagan, nararamdaman na ni Samuel ang pag-angat ng respeto sa kanya. Hindi na siya basta tinatawag na kuya o tol. Ngayon, ang mga tao ay tumatayo kapag pumapasok siya sa meeting room. Nagpapasa ng report, humihingi ng payo, at higit sa lahat, nakikinig. Ngunit para kay Samuel, hindi ito tungkol sa respeto o posisyon. Sa puso niya, ito ay tungkol sa layunin, ang muling pag-angat ng kumpanyang minsang binansagang higante na malapit ng bumagsak. Isang hapon, habang sinusuri niya ang performance graph ng bawat unit, pumasok si Isabel sa kanyang opisina. May hawak itong tablet at ang mukha ay tila balisa. "Samuel," panimula niya, "may kailangan kang makita." Lumapit siya at ipinakita ang analytics dashboard ng kumpanya. Sa datos, makikita ang tuloy-tuloy na pagtaas ng productivity rate ng mga department na gumamit ng bagong sistema. Mula sa bakit patampunging-hapunging labas, ay umakyat ito sa 81%.
sa loob lang ng isang buwan. Lahat ng ito dahil sa iyo, wika ni Isabel. Napansin na rin ng external auditors. Sa totoo lang, gusto ka na nilang makausap. Hindi po ako sanay sa mga interview o press, sagot ni Samuel. Hindi rin ako bihasa sa harap ng kamera. Hindi mo kailangan maging bihasa. Kailangan mo lang maging totoo. Yun lang naman ang kulang sa mga leader natin noon. Natahimik si Samuel. Saglit siyang nag-isip. Sa totoo lang po, hindi ko akalaing makakarating ako rito. Pero kung kailangan kong magsalita para mas mapalawa ang ginagawa natin, gagawin ko. Kinabukasan, inanyayahan si Samuel na magbigay ng maikling presentasyon sa harap ng buong kumpanya. Isa itong General Assembly na pinangunahan mismo ni Don Gregorio na sa wakas ay bumalik na sa opisina matapos makarecover mula sa karamdaman. Nasa stage ang matandang bilyonaryo, hawak ang mikropono. Nakaabang ang buong staff sa kanyang sasabihin. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko binigyan ng tuwala ang isang taong walang diploma, walang posisyon at walang karangalan sa papel. Panimula ng CEO. Pero kung titingnan nyo ang epekto ng kanyang mga ginawa, mas mabilis na sistema, mas produktibong trabaho, mas masayang empleyado, sino pa ba ang mas karapat dapat kilalanin? Tinawag niya si Samuel sa entablado. Tahimik ang lahat habang umaakyat si Samuel. Suot ang pinakabagong polo niya na hiniram pa niya mula sa pinsan. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito pinahalata. Magandang araw po, panimula niya. Alam kong hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. At alam kong marami sa inyo ang nakakita sa akin bilang tagalinis ng sahig, tagapunas ng mesa o tagakolekta ng basura. At totoo po yun, janitor po ako noon. Sandaling katahimikan. Pero sa bawat araw na ginagawa ko yon, pinakikinggan ko po kayo. Nakikita ko yung stress nyo, yung pagod nyo, at yung frustrasyon nyo sa sistema. At sabi ko sa sarili ko, kung meron ng paraan para mapagaan ang buhay nyo kahit papaano, susubukan ko. Napatingin siya kay Don Gregorio. Hindi po ako eksperto, pero may puso po akong makinig at may layunin po akong umaksyon. At kung yan po ay magiging sapat para tawagin yung katuwang, salamat po. Tumayo si Isabel mula sa audience at pumalakpak. Sumunod ang ilan. Hanggang ang buong hall ay punong-puno na ng palakpakan. Tumayo rin si Don Gregorio at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Samuel sa harap ng lahat. Isa ka ng tunay na lider, sabi ng matanda. Matapos ang pagtitipon, lumabas si Samuel at tumingin sa taas ng gusali. Doon niya nasilayan ang 3 taong gulang na signage ng Olivares Holdings na tila dati mataas at imposibleng abutin. Ngayon, ito'y parang isang tahanan. Hindi na malayo, kundi bahagi na ng kanyang mundong pinili niyang ayusin. Sa dulo ng araw, bumalik siya sa kanyang maliit na opisina. Nagsusulat ng panibagong proposal para sa integration ng HR at finance workflows. Habang nagsusulat, dumating si Isabel. Samuel, tawag nito. Dinner tayo mamaya. Hindi meeting ha? Usap lang. Gusto kitang makilala ng hindi sa harap ng proposal. Ngumiti si Samuel. Sige po, basta walang agenda. Promise, sagot ni Isabel. At sa unang pagkakataon, may ngiti siyang totoo. Hindi profesional, hindi pilit, kundi may lambing. At sa gabing iyon, habang humahaplos ang hangin sa labas ng building, nagsimula ang bagong yugto, hindi lang sa buhay ni Samuel, kundi sa lahat ng taong matagal nang naghihintay na mapansin, marinig at mahalin. Matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng mamareporma ni Samuel sa loob ng kumpanya, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ng maraming empleyado at miyembro ng board sa direksyon ng Olivares Holdings. Ngunit ang tagumpay ay bihirang nananatiling tahimik. Hindi nagtagal, nakarating ang mga balita sa mga karibal sa industriya. At isa sa mga pinakamalaking kalaban ng Olivares Holdings ay biglang nagpakita ng interes. Isang umaga, pumasok sa opisina ni Don Gregorio ang executive assistant nito. Dala ang isang liham mula sa isang foreign conglomerate na nakabase sa Singapore, ang East Core Development Group.
Sir, urgent daw po ito. Galing po sa IFCOR. Maingat na sabi ng assistant. Pinasa ni Don Gregorio ang liham. Isang direktang alok ito para sa isang strategic acquisition. Ibig sabihin, nais bilhin ng IFCOR ang major controlling shares ng Olivares Holdings na kasalukuyang humihina pa rin ang market leverage sa Southeast Asia matapos ang failed expansion ni Isabel. Gusto nilang bilhin ang kumpanya ko. Mahinang sambit ni Don Gregorio habang inikot ang kanyang upuan paharap sa bintana. Nang malaman ni Isabel ang balita, agad siyang nagtungo sa opisina ng ama. Papa, hindi natin pwedeng ibenta ang Olivares Holdings, mariin niyang sabi. Hindi pa final, pero pag-isipan natin, sagot ng matanda. May mga board members na natitempt. Kung magkamali pa tayo, baka sila na mismo ang magbenta. Ayusin natin ito, may momentum na tayo. Si Samuel, alam ko, kaya nga gusto kong kausapin siya. Ilang oras ang lumipas at pinatawag si Samuel sa private boardroom. Naroon si Don Gregorio, si Isabel at 3 senior board members. Tahimik ang paligid habang nagsimula ang matanda. Samuel, gusto kitang tanungin. Kung ikaw ang CEO ng kumpanyang ito, anong gagawin mo kung may foreign investor na gustong bilhin ang kalahati ng kumpanya kapalit ng malaking kapital? Pero mawawala ang kontrol sa core operations. Nag-isip si Samuel. Sir, wala po akong karanasan sa M&A deals. Pero sa pananaw ko, kung ibebenta natin ang kontrol, mawawala ang mismo dahilan kung bakit tayo bumangon. Ang sistema po natin ngayon ay binuo hindi lang para sa kita, kundi para sa mga tao. Kapag sumama tayo sa kanila, magiging isa lang tayong satellite ng panibagong imperyo. Ang IFCOR ay may mas advanced na tech, mas malaking capital at global reach, sabat ng isang board member. Opo, pero wala silang Olivares culture. Hindi nila kilala ang mga empleyado natin. At hindi nila kayang palitan ang malasakit, sagot ni Samuel. Tumango si Don Gregorio. Kaya ako kayo pinatawag ay dahil may offer din silang gustong makausap. Ikaw mismo, Samuel. Gusto ka nilang kunin bilang konsultant kung sakaling matuloy ang deal. At kung tatanggapin mo, may kasamang posisyon sa main headquarters nila sa Singapore. Nanlaki ang mata ni Isabel. Papa, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Hindi sumagot ang matanda. Tahimik lang si Samuel. Hindi niya alam ang isasagot. Para sa isang tulad niyang galing sa barong-barong, ang alok ay higit pa sa jackpot. Pera, posisyon, global exposure. Ngunit alam niyang higit pa roon ang nakataya. Kinagabihan, habang mag-isa sa kanyang maliit na apartment, binuksan ni Samuel ang lumang notebook na matagal na niyang sinusulatan mula pa noong janitor pa lang siya. Nandoon pa rin ang mga lumang drawing ng mga process flow, notes ng mga napakinggan niyang meeting, at simpleng mga pangarap na nais niyang abutin. Tinawagan siya ni Isabel. Samuel, may sagot ka na ba? Wala pa, tugon niya. Kung aalis ka, maintindihan kita. Pero gusto kong malaman mong, hindi lang kumpanya ang mawawala sa amin. Ikaw rin. Napahinto si Samuel. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi lang pala trabaho ang nakataya. Kinabukasan, dumalo siya sa isang private meeting ng board kasama si Don Gregorio at ilang legal advisor. Sa harap ng lahat, tumayo si Samuel. Maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi ko po ito kailanmang inaasahan. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon, kung tatanggapin ko ang alok ng IFCOR, ang sagot ko po ay hindi. Nagtatinginan ang lahat. Hindi ko po kailanmang binitawan ang walis para palitan lang ng titulo. Gusto ko pong magsilbi, hindi sa bagong amo, kundi sa tahanang una kong minahal. Matapos ang kanyang deklarasyon, napalakas ang palakpatan sa loob ng silid. Lumingon si Don Gregorio at bagamat hindi nagsalita, may bakas ng paggalang sa kanyang mga mata. Kinagabihan, habang nakaupo si Samuel sa rooftop ng building, dumating si Isabel. Tahimik siyang umupo sa tabi ng binata. Akala ko aalis ka na, wika niya. Akala ko rin, sagot ni Samuel. Pero sa dami ng lugar na pwede kong puntahan, dito ako unang pinakinggan. Tumingin si Isabel sa kanya.
Alam mo bang nilapitan ako ng isa sa mga investors? Sabi nila, kung hindi ka raw aalis, mananatili rin sila. Napangiti si Samuel. Hindi ko to ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa sarili ko at para sa iyo. At kung sakali mang may kahulugan niyang sinabi ng papa mo noon tungkol sa pagpapakasal, gusto kong malaman mo, hindi ko to ginagawa para sa ganon. Alam ko, tugon ni Isabel, malambing ang tinig. Pero hindi mo na kailangang magpaliwanag. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng siyudad, nagsimula ng tumibok ang puso ng kumpanya. Hindi lamang sa daloy ng negosyo, kundi sa pulso ng malasakit, katapatan at pag-ibig na hindi inaasahan sa mundo ng boardroom at salapi. Ang unang buwan matapos tanggihan ni Samuel ang talok ng East Core ay naging isa sa mga pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Olivares Holdings. Unti-unti nang nararamdaman ng kumpanya ang bunga ng mga reforma. Hindi lamang sa internal operations, kundi pati sa pananaw ng mga kliyente at external partners. Ang mga dating balisa sa kalagayan ng kumpanya ay nagsimulang manumbalik ang tiwala at ang mga investors na dati halos umatras ay muling pumirma ng extension deals. Sa unang executive meeting ng bagong quarter, inilatad ni Isabel ang consolidated performance report sa harap ng buong board. Karamihan sa kanila'y nandoon at hindi gaya ng mga nakaraang buwan, ang silid ay puno ng pag-asa at kaunting kaba. Within the last 60 days, panimula ni Isabel, our internal efficiency improved by 39%. Turnaround time for procurement and approvals decreased by more than 50%. Employee satisfaction index also rose. Based on our internal survey, nagpalakpakan ang ilang department heads. Si Samuel ay nakaupo sa pinakagilid, tahimik lang ngunit hindi na binabaliwala. Ngumiti si Don Gregorio habang hawak ang kopya ng report. Matagal-tagal na rin mula nang ganito kaganda ang resulta natin sa kabila ng krisis. Isang board member ang tumayo. I think it's time we recognize the man behind these changes, Samuel Cruz. Napatingin ang lahat kay Samuel na bahagyang tumango. Nakangiti ngunit halatang hindi sanay sa papuri. Isang bahagi ng kanya ay nananatiling mapagkumbaba. Tulad ng dating naglilinis ng sahig, hindi kailanman inaasahan na isang araw ay magiging sentro ng tagumpay. Matapos ang meeting, tinawag siya ni Don Gregorio sa opisina nito. Mag-isa lang sila roon at tila mas seryoso ang hangin kaysa karaniwan. Alam mo Samuel, panimula ng matanda, hindi ko alam kung paano mo nagawa ang lahat ng to. Pero isang bagay ang malinaw. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nanumbalik ang buhay sa kumpanyang ito. Tuluman lang po ang alam ko, sir. Hindi ko po ito magagawa kung wala po kayong tiwala. Tsa! Mas higit pa sa tiwala ang binigay ko, Samuel. Binuksan ko ang pinto pero ikaw ang pumasok. At ngayon, gusto kong ilagay ka sa loob ng opisyal na sistema. Natahimik si Samuel. Sir, I'm promoting you. Hindi lang bilang operations strategist, kundi bilang special advisor ng executive committee. May karapatan ka ng dumalo sa lahat ng board meetings. At kung kakayanin mo, tutulungan kita sa pagplano ng 5-year expansion blueprint. Halos hindi makapaniwala si Samuel. Parang isang eksenang matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi kailanman inakala na magaganap. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko susuklian. Hindi mo kailangang suklian. Patunayan mo lang na kaya mong tumayo sa posisyong to na hindi mo hiningi pero pinaghirapan mo. Kinabukasan, opisyal nang inilathala sa internal memo ng kumpanya ang appointment ni Samuel. Ang dating janitor ay isa na ngayong special advisor. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Olivares Holdings. Kasabay nito, bumalik na rin si Isabel sa kanyang buong tungkulin sa marketing at innovation department. Ngunit ngayon, hindi na siya ang prinsesa ng kumpanya na palaging may pader sa paligid. Siya na ngayon ang babaeng mas alam ang halaga ng bawat empleyado, mula sa pinakadulo ng hierarchy hanggang sa pinakabagong intern.
Minsan, habang nasa kafeteriya, lumapit siya kay Samuel na abala sa pag-type sa kanyang laptop. Alam mo, panimula ni Isabel habang binubuksan ang kanyang lunchbox, dati ang tingin ko sa'yo parang istorbo lang sa landas ko. Akala ko, ambisyoso ka lang. Hindi mo naman ako masisisi, sagot ni Samuel, tumatawa. Hindi talaga ako mukhang parte ng mundo mo. Pero ngayon, hindi na ako sigurado kung sino ang nag-a-adjust. Ikaw ba o ako? Tumawa si Samuel, pareho siguro. Naging mas madalas ang kanilang pagkakausap. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Minsan ay tungkol sa pamilya, minsan ay tungkol sa mga pangarap. Natutunan nilang maging magkaibigan, isang matibay na pundasyon na tila mas matibay pa kaysa sa anumang business alliance. Samantala, ang epekto ni Samuel ay hindi lang natigil sa kumpanya. Dahil sa kanyang kwento, isang local business magazine ang nag-feature sa kanya sa cover article nito, From Mop to Management, The Janitor Who Saved the Giant. Nag-viral ang artikulo, milyon ang nag-share at libo-libo ang nagpadala ng mensahe kay Samuel. May mga estudyanteng nagsabing na-inspire sila. May mga janitor mula sa ibang kumpanya na lumapit sa kanya, tinapik siya sa balikat at sinabing, "Salamat kuya, para to sa ating lahat." Sa gitna ng lahat ng papuri, nanatiling simple si Samuel. Isang gabi, bumisita siya sa ina niyang si Aling Norma na ngayoy nasa mas maayos ng kalagayan sa isang nursing home. "Nay, alam mo bang ang daming taong bumabati sa akin ngayon?" Biro ni Samuel habang pinapakain ang ina. "Totoo ba yon?" Sagot ni Aling Norma. Mahina ngunit nakangiti. Dati nga halos ayaw kanilang tignan. Na yon pinapalakpakan ka na?" "Oo nga po, pero sa akin, kayo pa rin ang unang naniniwala." Naluha ang ina habang hawak ang kamay ng anak. "Anak, hindi mo na kailangang sabihing proud ako. Kasi alam ko, kahit kailan, hindi ka nagbago." Sa pag-uwi niya sa gabing iyon, tinanaw niya muli ang Olivares Tower. Ilaw dito, ilaw doon. Mga tao ngayon ay may direksyon, may pag-asa at may kumpiyansa. At sa kanyang puso, isa lang ang malinaw. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano mo pinili ang bawat hakbang, kung paakyat ba o palalim. At kung may puso kang maglingkod, darating ang panahon na kahit ang dating pinakamababang tingin sa'yo ay mapipilitan tumingin pataas, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa dangal. Isang linggo matapos maitalaga si Samuel bilang Special Advisor ng Executive Committee, mas lalong dumami ang tumitingala sa kanya. Mula sa mga dating katrabaho sa Maintenance Department hanggang sa mga senior staff, bawat isa ay tila may bagong paggalang sa kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng pag-usbong ng kanyang karera, may mga bagay pa rin siyang pilit na hindi iniintindi. Tulad ng misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao at sa ina niyang matagal nang itinatagong tahimik. Isang araw, habang nasa storage room ng HR Archives para hanapin ang lumang dokumento ng isa sa mga department policies, napansin ni Samuel ang isang kahon na may label, Olivares Foundation Scholars, Batch 1991 to 1995. Hindi niya sana babalikan iyon, ngunit dahil sa pangalan ng ina niya na nakita niya kamakailan sa isang lumang papeles, napilitan siyang silipin ang laman. Sa unang folder pa lang, nanlamig siya. Norma C. De Vera, Scholar, 1991, BSBA, first semester only. Hindi siya makapaniwala. Inilagay niya ang papel sa ibabaw ng mesa. Binuklat pa ang ilang dokumento, nakalagay ang address at iyon nga mismo ang lumang barong-barong na tinitirahan nila noon sa Tondo. Ang nanay ko, scholar pala dito dati, mahina niyang bulong. Habang nakatitig sa folder, pumasok si Isabel, may dalang report. "Samuel, yung financial." Naputol ang kanyang salita nang makita ang hawak ng binata. Ano yan?" "Si Mama. Isa pala siyang scholar dati ng Olivares Foundation." "Pero bakit niya to hindi sinabi sa akin?" tanong ni Samuel. Baka sa mata ang paghahalo ng gulat at pagkalito. "Baka ayaw niyang malaman mo, o baka may dahilan siya," sagot ni Isabel. Dahan-dahan ang tono.
Agad siyang nagtungo sa nursing home kinagabihan. Hindi na siya naghintay ng opisyal na araw ng pagbisita. Sa kanyang pag-upo sa tabi ng kama ng ina, inilabas niya ang folder. "Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin to?" tanong ni Samuel. Tahimik ngunit may bigat. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita ang matanda. "Ayoko na sanang balikan yan, anak. Pero siguro panahon na rin." Habang pinupunasan niya ang mata, nagsimula siyang magkwento. "Oo, anak. Scholar ako noon ng Olivares Foundation. Nasa kolehiyo na ako noon, una pa lang na batch. Pero isang semester lang ang tinagal ko. Nakitira ako noon sa dorm at doon ko siya nakilala. Ang lalaking nagbigay ng pangalan sa iyo." Nagpantig ang tainga ni Samuel. "Ibig sabihin po?" "Oo," tugon ni Aling Norma. Isa siya sa mga executive in training ng kumpanya noon. Anak siya ng isa sa mga board members, pero pinadadaan siya sa lahat ng proseso. Nagkakilala kami, nagkaibigan, nagmahalan, pero nang malaman ng pamilya niya na buntis ako, pinapili siya, ako o ang kumpanya. At pinili niya ang kumpanya. "Bakit hindi niyo po sinabi kahit kailan? Kasi hindi ko gustong mabuhay ka na may galit sa dugo mo. Gusto kong mabuhay ka na may sariling lakas. At tangong pangalan ko lang ang dala mo." Saglit na hindi nakapagsalita si Samuel. May gustong sumigaw sa kanyang dibdib, may gustong kumawala, pero nanaigang awa. Hinawakan niya ang kamay ng ina. "Hindi ako galit, Nay, pero gusto kong malaman kung sino siya. Hindi ko na hinanap, pero ang apelyido niya, Olivares." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Samuel. "Olivares?" Ulit niya, halos hindi makapaniwala. "Oo anak, isa ka sa kanila. Pero hindi mo kailangan yan para maging kung sino ka." Pagka-uwi niya, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya o iisiping nagkataon lang ang lahat. Ngunit ng sumunod na araw, muling bumalik sa kanya ang matagal nang nakabibinging tanong. Bakit siya pinansin ni Don Gregorio sa dinami-rami ng empleyado? Bakit parang may kakaibang paghanga ang matanda sa kanya na hindi maipaliwanag? Lumipas ang isang linggo. Habang naghahanda siya para sa isang presentasyon sa board, pinatawag siya ni Don Gregorio. "Samuel," panimula ng matanda habang nakaupo sa kanyang opisina, "may kailangan akong linawin." Nagtagal ang katahimikan. "Alam kong matagal ka nang nagtatanong sa sarili mo kung bakit kita binigyan ng pansin. Totoo naman, nakita ko ang potensyal mo. Pero may isa pa akong nalaman sa isang lumang report mula sa foundation. Isa sa mga dating scholar, Norma C. De Vera." Nanigas si Samuel. Hindi niya na kailangang magsalita. Tinanong ko ang legal noon. May record na buntis siyang umalis, pero pinili kong huwag nang halungkatin ang nakaraan hanggang sa dumating ka. At habang mas nakikilala kita, mas lalong tumitibay ang hinala ko. "Bakit po ngayon niyo lang sinasabi?" Mahinang tanong ni Samuel. "Dahil ayokong isipin mong lahat ng binigay ko ay dahil sa dugong magkakapareho tayo. Gusto kong lahat ng naabot mo ay dahil pinaghirapan mo. At ngayon, buo na ang loob ko. Anak man kita o hindi, sa puso ko, isa kang tunay na Olivares." Hindi nakasagot si Samuel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matandang bilyonaryo na hindi CEO kundi isang ama. Pagod, puno ng panghihinayang, ngunit handang ituwid ang pagkukulang. Walang formal na DNA test. Wala akong hinihingi. Pero kung darating ang araw na mapatunayan man, hindi ka na banyaga sa pamilyang ito. Dagdag pa ni Don Gregorio. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Samuel sa rooftop ng gusali kung saan siya dating tagalinis, kinanaw niya ang lungsod. Naaalala niya ang lahat. Ang sahig na binubunot niya tuwing madaling araw. Ang basurang kinokolekta niya mula sa mga desk ng taong hindi man lang siya tinitingnan. At ang mga panahong hindi siya naniwalang mararating niya ito. Ngunit ngayong alam na niya ang isang bahagi ng nakaraan, lalong lumawak ang daan sa kanyang hinaharap. Hindi para iangkin ang yaman, kundi para tuldukan ang siklo ng katahimikan at buksan ang pinto para sa panibagong kabanata. Isang kabanatang hindi lang puno ng pagbangon, kundi ng katotohanan. Mula noong araw na binunyag ni Don Gregorio ang kanyang hinala tungkol sa tunay na pinagmulan ni Samuel,
Tila naging mas tahimik at mas introspektibo ang binata. Hindi ito naging dahilan upang huminto siya sa trabaho. Sa katunayan, mas lalo siyang naging masigasig, mas disiplinado. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano iaakma ang damdamin sa biglaang pagbabagong iyon. Na maaaring isa siyang Olivares at maaaring siya ang anak ng mismong lalaking naging dahilan ng kanyang mga pangarap. Sa kabilang banda, si Isabel ay patuloy na nagmamasid. Napapansin niyang may bumabagabag kay Samuel, ngunit hindi niya ito pinipilit magsalita hanggang isang gabi matapos ang isang simpleng company dinner. Sabay silang umakyat sa rooftop ng gusali, isang lugar na madalas nilang puntahan tuwing nais nilang tumahimik. Tahimik lang silang dalawa habang nakaupo sa gilid ng rooftop, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa malayo. Mahina ang ihip ng hangin, malamig, ngunit hindi nakakalamig ng loob. Samuel, mahinang simula ni Isabel. Parang iba ka na nitong mga nakaraang araw. Siguro po, kasi masyado lang maraming iniisip. Tungkol sa sinabi ng papa, tanong niya, diretso ngunit may lambing. Tumango si Samuel. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat. Hindi ko naman to hiningi. Pero sa isang banda, parang sinagot lang lahat ng tanong na tinago ko sa sarili ko habang lumalaki ako. Galit ka ba? Tanong ni Isabel na patingin sa kanya. Higit sa galit, siguro nalilito ako. Kasi kung totoong ang anak ako ng isa sa kanila, paano yon? Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan ko, parte pala ng mundong iniwan ako. Pero kahit kailan, hindi mo ginamit yun. Kahit malaman mo pa, alam kong hindi ka magbabago. At kahit hindi mo sabihin, ramdam ko na kung may nagbago man, mas lalo ka lang naging ikaw. Napangiti si Samuel, bahagyang napabuntong hininga. Alam mo, Isabel, minsan iniisip ko kung hindi mo ako pinahiya noon, kung hindi mo ako binangga sa lobby, baka hindi nagsimula ang lahat ng to. Natawa si Isabel, bahagyang namula. Akala mo ba hindi ko naalala yon? Hanggang ngayon nahihiya pa rin ako. Kung alam ko lang na isang araw, ikaw ang magiging dahilan kung bakit mananatiling buhay ang kumpanyang ito. Siguro nagpakabait na agad ako sa iyo. Hindi mo kailangang baguhin yung nakaraan. Kasi sa totoo lang, kahit nasaktan ako noon, mas pinili kong gamitin yon para maging mas matatag. Tahimik silang nagkatitigan at sa sandaling iyon, wala na ang dingding sa pagitan ng mayaman at mahirap, ng executive at janitor, ng CEO at utility boy. Ang natira na lamang ay dalawang taong dahan-dahang binubuksan ang mga damdaming matagal nang itinatago. Samuel, mahinang bulong ni Isabel. Totoo ba yung sinabi mo noon na hindi mo ginagawa ang lahat ng to para sa kahit anong kapalit? Totoo, sagot ng binata. Diretso ang tingin. Kahit noon pa man, hindi ako umaasa sa ano ang pwedeng ibalik. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang trabahong ito. Mahal ko ang mga taong natutunan kong pahalagahan. At napahinto siya. At ano? Tanong ni Isabel, may konting ngiti. At mahal na rin kita. Diretsong sagot ni Samuel, walang pasikot-sikot. Nanlaki ang mata ni Isabel, pero hindi ito gulat na gulat. Parang matagal na niyang nararamdaman, pero hindi niya inaasahan na sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, ay aaminin ito ni Samuel. Ang tagal kong inipon diyang salitang yan, dagdag ni Samuel. Kasi akala ko, hindi ako karapat-dapat, pero ngayon, hindi ko na kayang itago. Hindi agad nakasagot si Isabel. Ngunit sa halip na magsalita, lumapit siya sa kanya, marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi mo kailangang mabing karapat-dapat, Samuel. Kasi simula pa lang, nakita ko na kung gaano ka kahalaga. Hindi dahil sa ginawa mo para sa kumpanya, kundi sa kung sino ka sa likod ng lahat ng yun. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gabing iyon, hindi na lang ito kwento ng isang janitor na nagtagumpay. Ito ay naging kwento ng 2 taong pinagtagpo ng pagkakataon, ng mga kabiguan at ng pag-asa. Sa sumunod na mga araw, bagamat hindi pa hayagang inaamin ng dalawa ang kanilang ugnayan sa harap ng kumpanya, kitang-kita sa kilos ni Isabel kung paano siya lumambot sa presensya ni Samuel. Mas madalas silang magkausap, mas madalas silang nakikitang nagtatawanan, at bagamat marami ang nagtataka,
mas marami ang humahanga. Isang gabi, habang inaayos ni Samuel ang isa sa mga project presentation para sa 5-year growth plan, may biglang pumasok sa opisina niya. Si Don Gregorio. "Samuel," wika ng matanda, "may gusto lang akong itanong." "Po, sir?" "Anak, hindi ko tatanungin kung totoo ang nararamdaman mo para kay Isabel. Kita naman sa mga mata mo, pero gusto kong marinig mula sa iyo. Handa ka bang panindigan ang lahat ng ito? Hindi lang ang kumpanya, kundi ang anak ko?" Tumingin si Samuel sa matanda at walang pag-aalinlangang tumango. "Opo, sir. Sa araw na binigyan niyo ako ng tiwala, sinimulan ko ng panghawakan ang bawat responsibilidad na kaakibat nito. At kung darating man ang araw na ibibigay niyo rin sa akin ang puso ng anak niyo, hindi ko yun kailanman sisirain." Tumango si Don Gregorio, bahagyang umiti. "Tama, kasi kung may isang taong nakita kong may tunay na malasakit, hindi lang sa kumpanya, kundi sa mga taong mahalaga sa akin, ikaw yon." At sa gabi ring yon, tuluyan nang nawala ang huling pader na nakaharang sa pagitan ng dalawang pusong dahan-dahang lumalapit sa isa't isa. Sa gitna ng tagumpay, ng pagbangon at ng katotohanan, ang pag-ibig na tahimik na sumibol ay unti-unting namumunga. Handa ng mamulaklak, hindi dahil sa utos ng ama, kundi dahil sa matagal nang ipinaglalaban ng damdamin. Hindi nagtagal, ang mga pagbabagong isinulong ni Samuel sa loob ng Olivares Holdings ay hindi na lamang nanatili sa loob ng gusali. Isa-isa na rin itong napapansin sa labas. Una sa mga partner institutions at sumunod sa mga negosyanteng lokal. At makalipas ang ilang linggo, maging ang business media ay nagsimulang magtanong kung sino ang misteryosong strategist na naging dahilan ng pagbangon ng dati ng nanganganib na empire. Ang isang artikulo mula sa isang kilalang business magazine ang nagsilbing simula ng pambansang pagkilala. Sa cover nito, tampok ang litrato ni Samuel, nakatayo sa harap ng Olivares Tower. Simplong nakangiti, suot pa rin ang kanyang button-down na hindi mamahalin, ngunit may dignidad at kumpiyansa. Ang headline, "From Janitor to Strategist, the Man Who Rewrote Corporate History." Sa loob ng artikulo, nakasaad ang kwento niya kung paanong isang anak ng isang dating scholar ang tahimik na nagtatrabaho bilang janitor, hanggang sa matuklasan ng mismong CEO ang talino at prinsipyo niyang lampas sa estado. Ipinaliwanag rin doon kung paanong siya ang naging utak sa likod ng streamlined systems, moral recovery ng mga empleyado, at muling pagkabuhay ng corporate identity ng Olivares Holdings. Nang mailatala ang article, hindi na niya napigilan ang pagdagsa ng mga tawag at imbitasyon. May mga business forums na gustong marinig ang kanyang kwento. May mga universidad na gustong magkaroon siya ng special lecture. At higit sa lahat, may libu-libong mensahe mula sa mga karaniwang Pilipino, mga janitor, utility worker, crew, at kontraktual, na nagsasabing sila'y nabuhayang ng loob. Isang gabi, habang tahimik siyang kumakain sa isang maliit na karinderya malapit sa compound ng opisina, may lumapit sa kanya na isang batang lalaki, mga 12 anyos, marungis ang uniforme at may dalang plastik ng bote at lata. "Kuya, kayo po ba si Samuel Cruz?" Napatingin si Samuel, bahagyang natigilan. "Oo, bakit?" Ngumiti ang bata. "Salamat po. Sabi ng tatay ko, hindi na raw nakakahiya maging janitor. Kasi po kayo ang patunay na hindi hadlang ang trabaho para mangarap." Hindi siya agad nakasagot. Inagmasdan niya ang bata at marahang iniabot ang isang pirasong tinapay mula sa kanyang ulam. "Salamat din sa tatay mo at sayo, kasi kayo ang dahilan kung bakit ko gustong mas pagbutihan pa ang ginagawa ko." Kinabukasan, isang televised interview ang inischedule sa kanya ng media relations ng kumpanya. Bahagyang nahihiya si Samuel. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng kamera. Ngunit pinaalalahanan siya ni Isabel na noon ay buong suporta na sa kanyang tabi. "Wala kang kailangang patunayan sa harap ng kamera," wika ni Isabel habang inaayos ang kanyang kwelyo. "Maging totoo ka lang, kasi yan ang dahilan kung bakit ka minahal ng mga tao. Hindi dahil sa mga ideya mo,
kundi dahil sa puso mo. Sa mismong interview, simple at kalmado ang pagsagot ni Samuel. Walang pang-grandstanding, walang technical jargon. Isa lamang siyang tao na nagkwento ng kanyang pinagdaanan. Mula sa pag-aalaga sa inang may sakit, sa pagkukumpuni ng mga sirang mesa sa opisina, hanggang sa pakikinig sa mga meeting na hindi naman para sa kanya. Hindi ko ginustong umangat para sa sarili ko, sabi niya sa harap ng kamera. Ginusto ko lang sanang tumulong. At kung meron mang nagbago, siguro yun ay dahil pinili kong makinig at mansikap kahit hindi ako sigurado kung may makikinig sa akin. Matapos ang interview, nag-viral agad ang clip. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot ito ng halos 10 milyong views. Trending sa social media ang pangalan niya. Maging ang mga politiko at negosyante ay nagpahayag ng paghanga. Isang gabi, habang nasa opisina siya, pumasok si Don Gregorio na tila emosyonal. Samuel, panimula ng matanda. Hindi ko akalaing darating ang araw na ang pangalan ng anak ko ay magiging simbolo ng dangal, hindi yaman. Wala po akong ginawa kundi subukan lang po ang tama, sir, sagot ni Samuel. Higit pa sa tama ang ginawa mo, anak, sabi ng matanda. At sa unang pagkakataon ay tinawag siyang anak nang walang pag-aalinlangan. Alam kong matagal kitang hindi nakita bilang dugo ko, pero kahit wala tayong test, sa puso ko, ikaw ang anak kong pinagmamalaki. Sa likod ng kanilang pag-uusap, tahimik lang na nakikinig si Isabel. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil sa mga panahong iyon, sapat nang marinig ang bawat pagkilalang ipinagkakait noon. Ngayon ay buong dangal nang ibinibigay kay Samuel. Ilang araw makalipas, inimbitahan siya ng isang sikat na unibersidad para tumanggap ng honorary degree, isang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa organisasyon at lipunan. Tumayo siya sa harap ng libu-libong estudyante, hindi bilang isang propesor o akademiko, kundi bilang taong pinili ang matuwid na landas kahit maraming pagsubok. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, ang edukasyon ay hindi lang natatapos sa diploma. Nasa paraan ng pagtanaw sa kapwa, nasa kakayahang tumayo sa gitna ng kawalan at sabihing may magagawa ako. At kayo, mga kabataan, kayo ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Pero huwag niyong kalimutang may pag-asa rin sa mga taong iniwan ng sistema, basta't hindi nila iniiwan ang kanilang prinsipyo. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Samuel sa harap ng gusali ng Olivares, lumapit si Isabel, may dalang maliit na kahon. Para sa'yo, ani Isabel. Binuksan niya ito. Isang bagong ID, Special Executive Advisor, may bagong opisyal na design, at may pirma ni Don Gregorio sa likod. Welcome, dagdag ni Isabel. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa pamilya. At sa sandaling iyon, alam na ni Samuel na natapos na ang kanyang pakikibaka. Ngunit alam din niyang panibagong laban ang nagsisimula. Hindi na laban sa pagtingin ng iba, kundi laban sa sarili, upang mapanatili ang dangal at pangalan na minsan ay halos wala siyang karapatang ipagsigawan. Isang linggo matapos tanggapin ni Samuel ang bagong ID bilang opisyal na bahagi ng pamunuan ng Olivares Holdings, nakatanggap siya ng isang maliit na pakete sa kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala maliban sa sulat kamay na pangalan niya sa ibabaw ng sobre. Agad niyang nabanaagan ang pamilyar na pagkakasulat ng letra. Nang buksan niya ang sobre, tumambad sa kanya ang isang liham. Dilaw na ang papel, ngunit maayos pa rin ang pagkakatiklop. At nang mabasa niya ang unang linya, nanikip ang kanyang dibdib. Aking anak, Samuel. Galing ito sa kanyang yumaong ina. Isang liham na isinulat nito marahil bago pa siya tuluyang binawian ng buhay. Habang dahan-dahang binabasa ni Samuel ang sulat, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang mga gabing binabantayan niya ang kanyang ina sa ospital habang may hawak na lumang librong pambasa. Ang mga salitang paulit-ulit na sinasambit nito kahit mahina na ang tinig. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Ngayon ay iyon na ang mismong laman ng liham na hawak niya. Alam kong mahirap ang buhay, anak. Alam kong maraming pagkakataon na mapapaisip ka kung may halaga ba ang kabutihan,
kung may saysay ba ang mga sakripisyo mo. Pero pakiusap ko sa'yo, kahit mawalan ka ng lakas, huwag mong isuko ang dangal mo. Sapagkat darating ang panahon, anak, na kahit ang katahimikan mo ay sisigaw para sa lahat. Hindi niya napigilang mapaluha at habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata, dumating si Isabel, may dalang kape. Agad nitong napansin ang hawak niyang sulat. "Samuel, okay ka lang ba?" Mahinahong tanong nito. "Si Mama," sagot ni Samuel, mahina ang boses. Sulatan pala niya ako bago siya pumanaw, ngayon lang dumating. Tahimik lang na naupo si Isabel sa tabi niya, pinanood siya habang patuloy na binabasa ang liham. "Kung dumating ang araw na kilalanin ka ng mundo, sana'y manatili ka pa ring mapagkumbaba. Huwag mong hayaang kainin ka ng kapangyarihan, sapagkat mas maraming nawawala sa sarili kapag nabulag sa kinang. Ang tunay na tagumpay, anak, ay hindi kung gaano karaming taong pumalakpak sa'yo, kundi kung gaano karaming puso ang nabago mo kahit tahimik ka lang." Hindi na halos marinig ni Isabel ang binabasa ni Samuel dahil halos pabulong na ito. Ngunit dama niya ang bigat ng bawat salitang binibigkas nito. "Salamat, Mama," bulong ni Samuel. "Salamat at hindi mo ako hinayaang maligaw." Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon si Samuel na gamitin ang kanyang bagong posisyon upang makapagpatayo ng isang maliit na foundation na tutulong sa mga anak ng janitor, utility worker at service staff ng iba't ibang kumpanya. Pinangalanan niya itong Liwanag ni Elena Foundation bilang paggunita sa pangalan ng kanyang ina. Sa unang anibersaryo ng Olivares Holdings matapos ang muling pag-angat, inimbitahan si Samuel na magsalita sa harap ng buong kumpanya. Sa pagkataong iyon, hindi siya nagsalita bilang empleyado kundi bilang anak ng isang ina na naniwala sa kanya at bilang tao na minsang pinagdudahan, ngunit piniling patuloy na magmahal. "Sa buong buhay ko," panimula niya sa entablado, "isa lang ang tunay kong yaman, ang tiwala ng isang taong walang-wala pero naniniwala pa rin sa kinabukasan." Napatingin siya sa itaas, sa tila ulap na lumilipad sa bintanang salamin ng event hall. "Ang nanay ko, si Elena Cruz, ay isang guro noon. Nang mawalan siya ng trabaho dahil sa karamdaman, hindi niya kami tinuruan ng hinanakit. Tinuruan niya kaming lumaban gamit ang kabutihan. Kaya kung bakit ako narito ngayon, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa pagmamahal niya na kahit patay na siya, ay buhay pa rin sa puso ko." Tumayo ang buong crowd sa kanilang kinauupuan at nagbigay ng palakpakan na may kasamang pagtayo. Isang standing ovation, hindi para sa posisyon niya, kundi para sa taong bumuo sa kanya. Lumapit si Don Gregorio sa kanya pagkatapos ng talumpati. May hawak na isang framed photo, isang retrato ng kanyang ina, noong bata pa si Samuel. "Galing ito sa archives namin," sabi ng matanda. "Isa siya sa mga training consultant naming noon, bago pa siya umalis dahil sa sakit. Hindi ko agad nakita ang koneksyon ninyong dalawa. Pero ngayon, mas malinaw pa sa liwanag." Tinitigan ni Samuel ang larawan at sa unang pagkakataon, ramdam niya na kahit wala na ang kanyang ina, hindi na wala ang gabay nito. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, sa bawat desisyong iniisip niyang gawin, naroon pa rin ang tinig ng ina niyang si Elena, nakasukbit sa kanyang puso. Lumipas ang mga linggo at ang sulat ng kanyang ina ay inilagay niya sa isang maliit na kahon sa kanyang opisina. Doon niya inilalagay ang mga bagay na pinakaimportante sa kanya, ang lumang ID bilang janitor, ang kanyang unang proyekto na pinuri ng board, at ang larawan nila ng kanyang ina noong siya'y bagong graduate ng high school. Isang araw, habang nakatambay siya sa loob ng maliit na reading room ng foundation, lumapit sa kanya ang isang batang babae. May hawak itong notebook at lapis. "Sir Samuel, pwede po ba akong humingi ng tulong gumawa ng speech? Kasi po, may contest sa school. Ang tema, sino ang bayani mo sa buhay?" Komiti si Samuel at pinaupo ang bata. "Sino ang isusulat mo?" "Yung tatay ko po, janitor din po siya. Sabi niya dati kayong janitor din at gusto ko pong maging katulad niyo.
yung hindi nakakalimot saan nanggaling. Saglit na natigilan si Samuel at tumango. Sige, tutulutan kita, pero may isang kondisyon. Ano po yon? Tandaan mo, kahit gaano kataas ang marating mo, ang puso mo dapat mas mataas pa sa tagumpay mo. Huwag mong kakalimutan ang mga taong nagbigay ng unang liwanag sa iyo. At sa mga salitang iyon, alam niyang hindi natapos ang misyon ng kanyang ina. Ipinasa lamang ito sa kanya, at ngayon, ipinapasa rin niya sa susunod na henerasyon. Lumipas ang halos 3 buwan, buhat ng itatag ang liwanag ni Elena Foundation. At sa panahong iyon, ay hindi lang si Samuel ang nagbago, kundi pati ang buong kultura sa loob ng Olivares Holdings. Mas naging bukas ang pamunuan sa mga opinyon ng karaniwang manggagawa, at si Samuel na dating janitor ay iinuturing ng simbolo ng pagbabago at pag-asa. Ngunit isang araw, habang abala siya sa isang board meeting tungkol sa expansion ng foundation, may biglang pumasok sa silid na ikinagulat ng lahat. Isang matandang lalaking nakaitim na coat, nakasumbrero at may tungkod. Mabagal ang lakad nito ngunit matalim pa rin ang mga mata. Si Ginoo Armando Olivares mismo, ang orihinal na may-ari ng kumpanya. Matagal na itong nagretiro at halos wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Marami ang nagsasabing pumunta ito sa ibang bansa, habang ang iba'y naniniwalang matagal nang pumanaw. Ngunit ngayon, narito siya, buhay, nakatayo sa gitna ng conference room at tila may dalang layunin. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam, mahinang sabi ng matanda. Ngunit narito ako hindi bilang may-ari, kundi bilang sapsi. Nagkatinginan ang lahat at si Samuel ay napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ako po si Samuel Cruz, Ginoo Olivares. Magalang niyang bati. Mumiti ang matanda. Alam ko kung sino ka. Matagal na kitang sinusubaybayan. Naglakad si Ginoo Olivares palapit kay Samuel at iniabot ang isang lumang dokumento. Nang ako'y magretiro, iniwan ko ang kumpanya sa mga taong akala ko'y may malasakit. Ngunit habang pinapanood ko ang unti-unting pagbagsak ng kumpanya mula sa malayo, nawalan ako ng pag-asa. Hanggang isang araw, may nagpadala sa akin ng video. Kinuha ni Ginoo Olivares ang kanyang cellphone mula sa coat pocket at pinatugtog ang isang video. Doon, pinapakita si Samuel habang nagpupunas ng sahig sa conference room, kasabay ng mga simpleng salita na sinabi nito sa isang trainee. Hindi mo kailangang mayaman para magbigay ng respeto. Tao ka muna bago lahat. Simula noong araw na yon, patuloy ni Ginoo Olivares, sinubaybayan ko ang lahat ng kilos mo. Mula sa pag-aayos mo ng sirang elevator, kahit hindi mo naman trabaho, hanggang sa pagtatanggol mo sa isang kasamahang pinagsalitaan ng masama. Nakita kong buhay pa pala ang dignidad sa lugar na ito dahil sa'yo. Napayuko si Samuel. Hindi alam kung paano tatanggapin ang mga sinabing iyon. Ngunit hindi lang iyon, dugtong ng matanda. May isa pa akong dahilan kung bakit ako narito. Lumapit si Ginoo Olivares sa harap ng projector at pinindot ang remote. Sa screen, lumabas ang isang dokumentong legal. Lahat ay napatingin. Ang kumpanya ay may isa pang estamento, isang dokumento na inilabas ko bago ako magretiro, ngunit hindi ko inirehistro. Nakasaad dito na ang susunod na tagapamahala ng Olivares Holdings ay hindi base sa dugo o pamana, kundi sa prinsipyo. Lalong lumalim ang katahimikan sa silid. Ang buong board ay tila napapako sa kinauupuan. Nang mamatay ang anak kong si Antonio, na siyang sinasabing magiging tagapagmana ng kumpanya, napagtanto kong hindi sapat ang apelyido para maging leader. Kaya isinulat ko ito bilang pag-asa. Masana, isang araw, may taong darating na karapat-dapat. Pinirmahan ni Ginoo Olivares ang dokumento sa harap nila. Ipinapaubaya ko sa iyo, Samuel Cruz, ang buong kumpanyang ito. Hindi bilang gantimpala sa kabutihan mo, kundi bilang tungkulin na ituloy ang sinimulan mong pagbabago. Nagpalakpakan ang buong board at maraming lumapit kay Samuel upang bumati. Ngunit siya'y nanatiling tahimik. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang kailan lang, isa lang siyang simpleng janitor na pinagtatawanan at nilalait. Ngunit ngayon, sa mismong conference room na yon,
tinanggap niya ang pinakamalaking responsibilidad ng kanyang buhay. Paglabas niya sa gusali, nakita niya ang mga dati niyang kasamahan, sina Mang Erning, Aling Sabel at si Marvin, na dati ring janitor. Lahat sila ay naghihintay sa baba, hawak ang maliit na banner na may nakasulat na, "Salamat Samuel, para sa lahat ng katulad natin." Lumapit siya sa kanila at hindi na napigilan ang luha. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Hindi lang ako ang nagtagumpay, tayong lahat." Yumakap si Mang Erning sa kanya. "Anak, binago mo ang tingin ng lipunan sa amin. At hindi yan basta-basta. Kahit mawala pa lahat ng kayamanan, bit-bit mo pa rin ang pinakamahalagang yaman, ang puso." Kinagabihan, habang nakaupo sa balkonahe ng opisina sa top floor, hawak ni Samuel ang lumang walis na tinabi niya noon pa. Doon niya itinanim ang kanyang mga pangarap. Sa bawat punas ng sahig, sa bawat pawis na ibinuhos niya, ngayon hawak niya ang kapangyarihang minsan niyang pinangarap. Ngunit dala rin niya ang bigat ng responsibilidad na sinimulan ng kanyang ina. At ngayon ay isina sa buhay niya. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na siya nag-iisa.